Siya ay isang batang walang talento na lumipat sa isang paaralan ng mga mahuhusay at nakatira kasama ang tatlong henyo na mga kapatid habang sinusubukang tuparin ang huling kahilingan ng kanyang ina. Nagsisimula ang kwento kay Yu, isang batang karaniwan lamang ang kakayahan, na lumipat sa Seika Academy of the Elites, dahil lamang sa ang kanyang ina ay isang legendang henyo na nagtapos doon. Pumasok si Yu sa boxing ring at lubos na natalo ng bise-kapitan ng martial arts club, na tinawag siyang isang mahihinang nilalang. Nakita ang kanyang mahinang pagganap, hindi rin nagpigil ang mga nanunood, at pinagbabato siya ng mga masasakit na salita. At tama, nagtataka kung paano kaya naging anak ni Subara ay isang ganito kawalang alam. Bumangon si Yu, pilit na pinapaalalahanan ang sarili sa mga alaala ng yumaong ina, na ang ganda at galing sa pag-arte ay hinangaan sa buong mundo. Napakagaling ni Subara kaya naman siya ang nanguna sa kanyang klase sa isang prestihiyosong internasyonal na universidad. Ang kalaban niya, sa isang kakaibang pangyayari, ay sumusubok na pukawin ang isang bagay sa loob ni Yu, na sinasabing hinihintay ng 3 hari ng paaralan na masaksihan ang nakatagong kapangyarihan sa loob niya. Ngunit patuloy na iginiit ni Yu na hindi siya mahilig sa sports o hindi pa siya klase ng pagsasanay, pero patuloy pa ring dinadaganan ng mga inaasahan. Sa sobrang frustration, sinigaw niya ang katotohanang hindi siya ang kanyang ina at sumugod sa trainer na parabang isang malakas na pagsabog ng lakas. Naghanda ang mga nanunood, umaasang may magiging malaking pangyayari, pero mahina lang ang pagsuntok ni Yu na hindi man lang natinag ang trainer. Nagalit ang trainer at sinipa si Yu, na nagpapakita ulit na si Yu ay isang kabiguan. Lahat ng umaasa sa kanya ay nabigla sa katotohanan. Pero hindi naman ito bago kay Yu. Sanay na siyang magdala ng bigat, mula nang siya ay isilang. Ngumisi si Yu at sinunggaban ng trainer ng pabirong komento kung paano ang mga ordinaryong tao ay labis na nahuhumaling sa talento na parabang isang banal na bagay. Saglit na napansin ng trainer ang kakaibang kislap sa mga mata ni Yu, isang pamilyar na intensidad na tulad ng tingin ng isang kilalang aktres. Napagtanto niya na marahil ay hindi nakuha ni Yu ang mga kasanayan ni Subara, pero hindi may kakaila na ang ganda nito'y napunta sa kanya. Gayunpaman, hindi na ito pinansin pa ng trainer nang tumalikod si Yu. Nang mga sandaling yon, dumating ang kasama nito na nagmamadali, nagbabalita na pinagmamasdan ng mga royals ang baguhang ito na parang mga lawin. Iyon maliit na, ang panggigipit sa wakas ay nagtulak sa kanya sa sukdulan, at ngayon ay desidido na niyang turuan ng husto ang talento nito. Itinaas ang braso para sa isang huling malakas na pag-atake para maayos si Yu. Ngunit bago pa man tumama ang suntok, isang mandirigmang may kahel na buhok ang biglang sumulpot at ipinatid ang trainer. Tinawag itong isang kahihiyan sa martial arts dahil sa pakikipaglaban sa mga baguhan. Tinawag siyang kapitan ng lahat sa dojo. Kasunod nito, 2 babae, ang isa ay bughawang buhok at ang isa ay berde, ang pumasok na parang mga rockstar, at nagtanong kung ano ang naging resulta ng pagsusulit ng anak ng aktres. Si Kazuki ang may bughaw na buhok, sikat na sikat kaya ang mga tiket sa kanyang show ay agad na nauubos bago pa man. Nasa mga estante na, ang may berdeng buhok ay si Miwa, ang pinakabatang kampyon sa shogi, dahil mukhang may mga sumusulyap bago pa man magdalaga. Tungkol naman sa may orange na buhok na sumali kanina, si Nico Palayon mula sa programa ng atleta, isang martial arts champion na walang talo at mayabang pa. Nagwawala ang mga tao sa sigawan, dahil ang 3 drama queen na ito ay ang tinatawag na 3 royals ng paaralan. Lumapit si Kazuki at tinanong kung ano ang naging resulta ng pagsusulit ng anak ni Subara, umaasang makakakuha sila ng pang-4 na royal mula sa kanya, pero tinanggihan niyo ng trainer sa pamamagitan ng pagsasabing ang bata ay isang ordinaryong baguhan na ang talento ay halos hindi mahahalata sa negatibo. Diretsohang sinabi ng 3 magagaling na babae sa ating binata na wala siyang puwang sa paaralan nila. Kumuha si Yu ng makintab na papel at sinabi sa kanila na wala siyang pakialam dahil nakapagdesisyon na siyang sumama sa General Education Program. Para namang nakarinig ng alamat ang 3 babae dahil ni isa sa kanila ay hindi alam na may ganoon pala ang paaralan nila, at bago pa man makalabas ang binata na may natitira pang dignidad, napilitan siyang maglinis ng dojo dahil ang mga talunan daw ay naglilinis ng sahig. Pagdating ng gabi nang dumating si Kapitan Nico at ang kanyang grupo sa dojo para sa kanilang pagsasanay, nagsigawan silang lahat na parang nakakita ng multo dahil ang lugar ay malinis na malinis nga sa wakas.
Mukhang ngayon lang nakakita ng ganito kalinis ang mga tambay sa dojo. Habang pauwi, tahimik na nag-iisip si Yu kung bakit hindi niya maitatanggi na siya ay isang pagkabigo. Bata pa lang siya, gusto na niya ang uri ng papuri na natatanggap ng kanyang ina, pero agad din niyang napagtanto na kung ang kanyang ina ay isang likas na henyo, siya naman ay isang ordinaryong tao lang. Habang sinisikap niyang matutunan ang lahat ng posibleng talento, unti-unti siyang lumayo sa kanyang ina. May isang drama siyang ginawa kung saan gumaganap siya bilang isang may bahay. At kahit napakababa ng profile noon para sa isang tulad niya, pareho sina Yu at ang kanyang ina ang humanga sa palabas. Nang magkasakit ang kanyang ina, napag-usapan nilang dalawa kung paano ang paborito nilang bahagi ng palabas ay yung eksena kung saan nagtatapos ang bawat episode sa isang hapunan ng pamilya. Doon, unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nagsalita ng buong-buo ang kanyang ina sa kanya. At doon na napagtanto ni Yu na matagal na pala nitong pinapangarap ang magkaroon ng isang pamilya na mainit at maganda katulad ng nasa palabas. Nakakalungkot, ang maliit na masayang sandaling iyon ay hindi nagtagal, at sa huli pumanaw ang ginang matapos nitong hilingin sa kanyang anak na humanap ng isang masayang pamilya para sa sarili. Nag-impake ang binata, at habang umaasa na mabawi ang mga nawalang panahon kasama ang ina, tumungo siya sa tahanan ni Mikedono. Ipinadala sa kanya ng may-ari ng mansyon ang mga susi kasama ang isang sulat na nagsasabing maaari siyang pumasok anumang oras. Pagkapasok niya, lubos siyang namangha sa laki ng lugar. Nagsimulang magtaka siya kung sino nga ba si Mr. Mikedono, at habang nag-aayos ng gamit, biglang sumulpot si Nico na handang umatake, akala'y magnanakaw ang kanyang nakita. Sinubukan niyang magpaliwanag na hindi siya magnanakaw, pero ang medyo magulo ang itsura na babae ay nadulas at bumagsak sa sahig na parang eksena sa mura at nakakatawang pelikula. Ginamit ni Yu ang pagkakataong ito para tuksuhin siya. Sinabi pa na kahit ang mga henyo ay napapatumba minsan, saka siya pinunasan ng tuwalya na parang nag-aabuloy. Nang mga sandaling yon, dumating sina Miwa at Kazuki at tinanong kung ano ang ginagawa ng batang ito sa bahay nila, at agad na sinabi ni Nico na mukhang magnanakaw ito. Habang sinusubukan ng ating bida na maunawaan kung bakit naroon ang mga maharlika, may tumawag sa kanya, si Mikedono mismo. Tinanong siya ng lalaki kung nakapunta na ba siya roon at ipinaliwanag na ang yumaong ina nito ay hindi lamang kaibigan, kundi tagapagtaguyod din niya, kaya naman ito ngayon ay nagbabalik ng utang na loob. Ang makulimlim, dagdag pa ng mister na nakalimutan niyang sabihin na may 3 anak siyang babae at sinabihan ng binata na makipagkasundo sa kanila. Humarap si Yu sa mga kapatid, naalala ang hiling ng kanyang ina at naisip na kailangan na nga niyang maging pamilya kasama ang 3 babaeng Mikedono. Para sa kanya, parang panaginip lang ang sitwasyon. Ang makasama ang 3 magagandang babae ay parang biyaya mula sa langit. Ang mga babae naman, hindi masyadong masaya sa sitwasyon, pero dahil ang ama nila ang nag-uutos, wala silang magagawa kundi sumunod. Gayunpaman, nagawa pa rin ng binata na magtimpi at muli siyang nagpakilala ng maayos, umaasang mas makilala pa sila. Nang mga sandaling yon, may nakapangingilabot na naisip ang bata. Ang buong mansyon ay parang kulungan ng baboy na pinilit maging bahay, puno ng kalat saan man. Mukhang si Kazuki ang responsable sa mga pinggan, pero nagdahilan siyang wala siyang oras. Totoo namang sinubukan niya, pero nabasag niya ang lahat ng pinggan at sumuko na sa sobrang inis. Samantala, sina Miwa at Nico ang dapat na nag-asikaso ng labada at paglilinis, pero base sa itsura at kilos nila, mukhang sila pa ang kailangang linisin. Matapos may sermonan mismo sa sumakit, mabilis na nagbago ng usapan ang mga babae at sinimulan siyang kaladkarin dahil sa mababang marka nitong 45 sa aptitude test, pero hindi pumayag si Yu at kinwestiyon pa nga ang marka. Itama niya sa 42. Habang nag-aaway at nagrereklamo ang 3, napansin nilang biglang lumiwanag ang paligid na parang 5 bituing hotel. Nangyari pala yun habang abala sila sa pagtatalo, ang binata ay naging parang isang mahusay na tagalinis. Kinaumagahan, nagising ang binata na umaasang makikilala ng mas mabuti ang mga babae. Habang nag-aagahan dahil walang pasok ngayon, plano niyang magpahinga ng kaunti. Pero mabilis yung nawala dahil sa sunod-sunod na pagyanig ng buong lugar dahil sa pagsira ni Nico ng mga tiles gamit lang ang mga kamao niya sa personal niyang dojo. Matapos masaksihan ang kaguluhan, pumunta siya para tingnan ang iba. Si Miwa ay abala sa paglalaro ng shogi at pagtatalo sa isang AI,
habang si Kazuki naman ay parang naghahalo ng kung ano-ano sa blender at gumagawa ng kaina-hinalang milkshake na posibleng makapagkasakit o makapatay. Nang tanungin niya kung ano ang ginagawa nito, kinaasar siya ni Kazuki at sinabing normal lang yun sa kanila, gaya ng ang mga taong tulad niya ay kailangan magsipilyo at gawin ng ibang pangunahing bagay. Habang si Yu ay nag-aanyaya ng hapunan, sinabi sa kanya ng panganay na anak na babae ni na McDonough na siya na ang bahala sa bahay dahil silang lahat ay mayroong masikip na schedule at rehearsals. Pagkatapos ay kinausap niya si Miwa para yayain sa almusal, pero umiinom na ito ng juice, marahil ay pinapagana ang utak gamit ang asukal. Para siyang naduraj, ang hindi henyo sa isang bahay na puno ng mga henyo ay nagtungo sa kusina, iniisip kung paano ito katulad ng dati kasama ang kanyang ina, na nagluluto lamang para sa sarili, na nagpapatunay kung gaano kasarili ang mga henyo. Iniisip niya kung paano siya nabigo na makaugnay sa kanyang pamilya, ngunit akala niya ay kaya niyang nakasama ang mga taong hindi niya kakilala, sakto namang kakain na siya ng almusal. Pumasok si Nico, kahit halatang gusto niyang kainin lahat ng maayos na nilutong pagkain, pinigilan niya ang sarili at sinabing hindi balanse ang pagkain para sa kanya. Sinimulan ni Yu na dilaan ang pagkain para tuksuhin ito. Pero malakas na reklamo ni Nico dahil sa sobrang carbohydrates at lipids, at dagdag pa niya na kailangan pa niya ng di bababa sa 20 gramo ng protina kasama ang bitamina B na pailing si Yu sa sobrang pagkalkula nito ng sustansya bago kumain. Ipinaliwanag ni Nico na para sa kanya, ang tamang pagkain ay kasing halaga ng pag-eehersisyo. Habang naghahanda ang mga babae, umalis, naaalala niya kung paano madalas sundan ng kanyang ina ang iba't ibang plano sa Jetta depende sa uri ng shoot na mayroon siya. Nang magmadaling umalis ang mga babae patungo sa gate, bigla siyang lumitaw sa likod nila at sinabi nilang may nakalimutan sila, na agad na nagdulot ng panginginig sa kanilang mga buto, at nagsimula na silang mag-check ng lahat sa pabagsak na nag-aaway tungkol sa kulang. Pero ang ibig lang niya sana ay batiin sila ng magandang araw. Kahit na sa tingin nila ay hindi ito kinakailangan, namumula ang mga babae habang papunta sa ensayo at sa isang paraan ay nakakaramdam ng kaunting kasiyahan tungkol dito. Samantala, nagpapatuloy si Yu sa paghuhugas ng mga pinggan at sa gitna nito, nakatanggap siya ng tawag mula sa kaina-hinalang Ginoong McDonough. Sinabi ng lalaki sa kanya na hindi siya masyadong makakasama dahil sa mga responsibilidad niya, kaya si Yu na lang ang mag-iisa kasama ang 3 babae. Humiling din ang tito niya ng pabor, na suportahan ang mga anak nito dahil malapit na silang maharap sa mga pagsubok. Ayon sa kanya, ang simpleng pagiging andoon para sa kanila ay sapat na para makatulong na maging bukas sila. Ikinwento pa ng magiging biyenan niya na may kanya-kanyang problema ang magkakapatid. Una, si Kazuki na may paparating na audition. Si Nico naman ay lalaban para sa top spot sa Karate Nationals, at si Miwa ay ipagtatanggol ang titulo niya sa shogi. Tugma, nang marinig niyang lubos na tataas ang tsansa niyang magtagumpay kung matutulungan niya ang mga babae, nagsaya si Yu at binaba ang telepono. Pagkatapos huminga ng malalim, nag-isip si Yu kung ano nga ba ang maitutulong niya, sa pangangatawan niyang parang asot utak na parang Wallace Tambo. Nag-alinlangan siya kung kaya niyang tulungan ang mga henyo na walang pahinga, kahit weekends. Ngunit bigla niyang naisip na kung mabibigo sila, tatawagin silang mga bigo. Katulad niya sa buong buhay niya, at hindi niya hahayaang mangyari yun sa kanila. Nangako siyang hindi niya hahayaang mahirapan sila. Sinimulan niya ito sa paglalakbay upang maunawaan ang bawat isa sa mga babae para panalo ang puso nila sa masasarap na hapunang pamilya. Paglubog ng araw, umuwi si Nico galing training na mukhang malungkot nang bigla siyang mabigla dahil tuluyan niyang nakalimutan na may nakatira pala sa kanila. Kumuha si Yu ng sabaw sa kaldero at nakakaakit na sinipsip ito na parang banal na inumin, dahilan para kiligin si Nico, at inalok niya ito na matikman ang luto niya. Pero mayabang siyang tumanggi at sinabing hindi niya kailangan ng masarap niyang niluto dahil may dala siya. Pagkatapos maligo, lumabas siya na parang reyna at nakita ang maliit na tao na nasa zone, nagluluto ng sobrang sarap na ulam, amoy na amoy pa nga yata sa kabilang kalye. Si Yu, dumaan sa 12-dosenang recipe books at inalam ang bawat detalye para sa pinaka-espesyal na hapunan. Ang sipag niya kahit tinarayan siya kanina, nakakainis kay Nico. Biglang pumasok si Miwa at si Yu naman, nakangiting parang proud na chef, iaanunsyo ang lulutuing sabaw na pagkakagastuhan ni Miwa. Akala ng 2 babae, puro salita lang ulit ito.
Doon naalala ni Nico ang dati, noong may pribadong chef ang magkakapatid na nagluluto ng 5-star na pagkain gamit ang mamahaling sangkap. Pero kahit 5-star hotel ay ayaw kumain ng masasarap na pagkain yun dahil kulang talaga ito sa sustansya, at ang kinakain lang niya ay yung mabuti para sa katawan niya. Mamaya nun, ang babaeng pula ang buhok ay nasa kwarto niya at mabilis na kumakain ng Taco Bell na parang gutom na gutom, nang sa wakas ay mawala ang pag-uusisa niya. Kaya naman palihim siyang pumasok sa kusina, nakita niyang wala si Yu, at may nakahandang masarap na pagkain sa mesa. Doon, biglang sumulpot si Yu at sinorpresa siya ng payo tungkol sa nutrisyon at ibinigay ang mga impormasyon kung gaano kayaman sa protina, bitamina, at mineral ang pagkain, higit pa sa sapat para maging malakas ang pangangatawan, kasama na ang sekretong sarsa niya. Para maging maayos ang lahat. Na-overwhelm sa mga datos, umamin siya ng pagkatalo at bumagsak si Yu dahil napagod siya sa pakikipag-usap sa isang diet expert buong araw para lang magawa ang perfect na hapunan para sa kanya. Na-realize kung gaano karaming effort ang inilagay niya, na mula si Nico na parang kamatis at tuluyan ang umupo para subukan ito. Pagtikim pa lang niya, sinabi na niya kay Nico na iparating ang papuri niya sa chef. Si Yu naman, nag-isip kung kaya nga ba niyang mapaamo ito gamit ang pagkain gaya ng pag-aamo niya ng mga pusa sa Minecraft, pero ang nakakatawa niyang mukha ay nakakaasiwa sa kanya. Samantala, nanlalaway na si Miwa sa nakahandang pagkain at sumusubok na palihim na bumaba para kumain, pero nahuli siya ni Yu at sinimulan siyang pagsabihan ng mga impormasyon ukol sa nutrisyon hanggang sa sumuko siya at sumama na sa hapagkainan na parang normal na tao, nang marinig niyang inihanda rin pala ang pagkain para kay Miwa. Tumaas ang respeto ni Nico kay Yu. Turo ni Miwa ang bihirang malambot na ekspresyon ng kanyang kapatid at napansin niyang matagal na rin pala simula noong huli siyang magmukhang ganoon at napansin din niyang tumaba si Nico. Sumagot si Nico na hindi naman daw perpekto ang pangangatawan ni Miwa, pero tumawa na lang si Miwa dahil daw ang mga magagandang parte ng katawan niya nasa itaas at ang iba naman ay nagpapatakbo ng kanyang matalinong isipan. Habang kontento si Yu sa panunood sa magkakapatid na nag-uusap, pumasok si Kazuki at agad na nandidiri sa pagkikita nila sa hapagkainan na parang isang masayang pamilya. Lumapit sa kanya si Riz Lord at sinabing may dala siyang brown rice na mayaman sa B12 para sa balat niya, at may marinade na salmon na puno ng antioxidants para mawala ang pagod niya sa trabaho. Halos gumana ang pangungumbinsi niya, pero tinanggihan ito ni Kazuki at ayaw niyang mapaamo gaya ng mga kapatid niyang mahina ang loob. Sumagot si Nico at ipinagtanggol si Yu. Lumala ang tensyon, pero nilinaw ni Kazuki. Malinaw na hindi siya laban sa pagsasama-sama ng pamilya, pero ang makakain sa iisang mesa kasama ang mga magsasaka ay hindi bagay sa isang prinsesa. At bigla na lang, parang nawala ang natitirang pagpapahalaga sa sarili ni Yu, para siyang nawala ng malay. Kinuha ni Nico ang plato sa kamay niya at nagsimulang kumain para pasayahin siya. Pero agad na bumalik ang sigla ni Yu at mahigpit na nagbabala na kung magpapatuloy ito sa pagkuha ng dagdag na pagkain, magiging matabang teddy bear talaga siya. Naguguluhan si Miwa kung gusto ba talaga niya silang kumain ng luto niya habang halos sumabog na sa galit si Nico dahil sa kawalang galang niya. Magalang na ipinahayag ni Yu na trabaho niyang magbantay. Lahat ng pumapasok at lumalabas sa katawan niya, at ang bastos na pananalita nito ay halos ikasabog sa hiya si Nico. 3 araw na ang nakalipas mula nang tumira si Yu kasama ang magkakapatid na Mikedono, pero sa kabila ng kanyang pagsisikap, ayaw pa ring hawakan ni Kazuki ang kahit anong gawa ng kanyang maruming mga kamay. Naalala pa ang utos ng kanilang ama na tulungan ang mga dalaga na maabot ang kanilang buong potensyal. Gumawa si Yu ng plano A tuwing break time, mga matinis na tili ang umuugong sa mga pasilyo habang maraming babae ang nagkukumpulan kay Kazuki Senpai na parang mga gamo-gamo. Pinupuri siya ng mga papuring hindi kalidad. Plano ni Yu, napaangga siya sa sobrang sikat ng babae, pero nagtiimbagang siya at kumaway ng nakangiti sa mga nakapaligid. Agad siyang nakilala ng mga babae bilang isang walang kwentang tao, at sinabi ni Kazuki na umalis na siya bago pa man maimpluwensyahan ang magandang aura nito gamit ang negatibong enerhiya niya, sabay irap na parabang nakakita ng isang bagay na nakakasuka. Pero tinawag naman ni Yu na masungit si Kazuki habang ipinapahayag na nagpuyat siya para mapalapit sa babae at may dala siyang espesyal na handog na siguradong magugustuhan nito, ang luto niya. Nagulat ang mga babae kaya sinigawan ni Kazuki si Yu na tumigil na. Nilinlang ang lahat gamit ang masasamang salita niya at sinumpa ang pagbabayar niya ito pag-uwi nila, na lalong nagpalala ng sitwasyon.
Binomba ng mga tagahanga niya ng mga tanong kaya sinamantala ni Yuyu ang kaguluhan para makawala. Maya-maya, nagkita sina Yuyu at Nico para magplano kung paano mapapanalo si Kazuki at nagulat siya sa sobrang pagdepende ng karate club sa kanya. Pero nang makita siya ni Kazuki, naalala nito ang sinabi nito noong isang araw at nagalit na galit ito dahil sa lakas ng loob nitong magpakita ulit. Agad namang nagtanong ang mga taga-suporta niya kung sino ang taong ito. Iniisip niyang palagay na tinatawag niya ito sa unang pangalan nito. Pero isang tingin lang kay Reina Yuyu ay alam na niyang hindi siya makakalabas ng buo kung magpapatuloy siya, kaya si Miwa na lang ang natitirang pag-asa niya. Sa ibang bahagi ng paaralan, abala si Miwa sa paglalaro ng shogi sa kanyang telepono nang marinig niya ang mga kaklase niyang nahihirapan sa isang problema. Mabilis siyang nag-isip at diretsahang sinabi na kulang talaga sila sa katalinuhan kung hindi nila masolusyonan ang isang bagay na napakadali, gaya ng inaasahan. Mabilis na umalis ang mga babae habang buo pa ang respeto sa sarili nila at pinanood sila ni Yuyu habang papalabas. Pumasok siya sa klase, pero nang mapansin niya ang ibang-iba na mood ni Miwa sa paaralan, medyo humina ang sigla niya. Magalang na niyaya ni Yuyu si Miwa na sumabay sa kanya sa tanghalian sa cafeteria, pero sinabihan siya nitong umalis na. Nang mapagtanto ni Miwa na hindi siya susuko, mabilis siyang lumabas ng silid-aralan at patuloy pa rin siyang sinusundan sa paaralan. Matyaga pa rin siyang humahabol dito kahit paulit-ulit na siyang pinagtatabuyan, at bago pa nila mapansin, tumatawa na siya habang mabilis na tumatakbo palayo na parang nagtataguan. Pagkatapos maglaro, kapwa silang hingal na hingal, at sinabi niya na mukhang tahimik daw ito sa klase. Nang marinig yun, umamin si Miwa na ang mga kwentuhan ng mga karaniwang high school girls ay napakahirap niyang ma-relate dahil isa siyang royalty. Nang sabihin ni Yuyu na naiintindihan niya, tinitigan siya nito nang may pagtataka kung paano kaya yun posible. Umupo siya nang may buong kumpiyansa at sinabi niyang siya rin ay medyo royalty, o mas tamang sabihin, royalty na kulang sa katalinuhan, at isang royal failure sa kabila ng magandang itsura na namana niya sa kanyang napakagandang ina. Sinubukan niyang ipaliwanag sa kanya na ang pagiging iba ay hindi naman talaga masama at sa gitna ng kanyang motivational TED Talk, nakalimutan ni Yuyu kung ano ang pinag-uusapan niya, na talagang nakakainis kay Miwa, pero matapos siyang kulitin ng kaunti, tinawag niya itong baka. Ang kanyang maliit na baka. Habang kumakain ng tanghalian, sinabi ni Yuyu kay Miwa na naghahanap siya ng paraan para mapalapit kay Kazuki dahil nauubusan na siya ng pag-asa, kaya sinabi sa kanya ni Miwa na noong 3 taong gulang siya, nakita niya ang kanyang ate na masayang-masaya nang gumawa ang kanilang ina ng espesyal na pagkain para sa kanya. Pero yun lang halos ang natatandaan niya. Kaya lubos na nagulat si Yuyu dahil kahit ang ginawa niya 5 minuto na ang nakakaraan ay hindi na niya maalala. Pero dahil sa iisang clue na yun, bumalik siya sa kusina at nagsimulang mag-isip kung anong mga putahe ang dati nang niluluto ng ina nito para sa kanya. Nang biglang sumulpot si Kazuki sa likuran, mukhang pagod na pagod, at nang magtanong ito kay Miwa. Bumagsak siya ng malakas dahil sa sobrang init ng kanyang katawan. Maya-maya sa kanyang silid, inangkin ng prinsesa na hindi naman malaki ang problema at pagod lang siya, pero si Miwa ay napaso ng gusto sa paghaplos lamang sa noo niya, at sinubukan ni Nico na ilagay ang malamig na compress pero sumalungat ang matigas na ulo nitong kapatid. Dumating si Yuyu na may daladalang lugaw, kaya naman nagalit siya at pinalaya silang lahat bago umiyak mag-isa sa kama dahil sa panghihina ng kanyang katawan. Napagtanto ni Yuyu kung gaano kadaling magkasakit ang dalaga at patuloy pa rin itong nag-eensayo. Iniwan niya ang lugaw sa pintuan niya, pero nang ibalik na naman niya ito sa pangalawang pagkakataon, pumasok siya sa silid ng walang utang na loob na gremlin at pinagalitan siya nito. Pero habang papaliasin na sana niya ito, bigla siyang natamba ng dahan-dahan habang nakatayo lang siya, handang seluhin siya. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung bakit hindi siya mapag-iwanan, at sumagot si Yuyu na gusto niyang gumaling ito agad para hindi ito makaligtaan ng rehearsals, at nag-alok pa nga ng private classes. Nagduda si Kazuki sa kakayahan niya, pero nagyabang ito na nagdebut siya noong 2 taong gulang pa lamang siya at ipinamalas ang kanyang pagiging nakatatanda, senpai, na may 4 na. Ilang taon na siyang veterano. Matapos basahin ang script, ginampanan niya ang papel ng prinsesa habang si Kazuki ang prinsipe, ngunit pagkasabi pa lang ng unang linya na mas stiff pa sa umagang pagtayo, sinara na niya ang pinto sa mukha nito. Sinabi ng binata na nag-iinit pa lang siya bago aminin na ang nanay niya ang nagbigay sa kanya ng maraming audition at lahat ay nabigo siya.
Iyon ang nagpagalit sa kanya, at sinabi niya sa batang Hapon na hinding-hindi nito mauunawaan ang ibig sabihin ng pagod sa trabaho, ngunit bumalik ito kinabukasan matapos mabasa ulit ang script, at muli siyang na-reject. Sa ikatlong araw, bumalik siya matapos mag-ensayo ng 10 beses, pero ang kakilakilabot niyang pag-arte ay halos magdugo ang tenga nito. Kinabukasan, galit na sinabihan niya itong tumigil sa pangungulit kaya sumuko na ito, habang inaalala niya ang mataas na inaasahan sa kanya ng kanyang acting team na dalhin ang pelikula gamit ang kanyang walang kamali-mali na pagganap. Nagpasya si Kazuki na bumangon na sa kama imbes na magsayang ng oras, pero nang makita niya si Yuyu na nagpapraktis sa sala, nabigla siya sa sobrang hina pa rin ito kahit na pagkatapos ng lahat ng pagod, at dahil doon ay napangiti siya. Kinabukasan, narinig na naman niya ang pangkaraniwan lang na pag-arte nito, pero ngayong beses ay sumabay na siya sa daloy. Sa tutuhanang sandaling yun, si Yuyu ay nakapagpakita ng isang napakagaling na pagganap na ikinagulat nilang dalawa. Naluha ito dahil sa wakas ay napasaya na niya ang kanyang nanay pagkatapos ng 14 na taon ng pagkabigo, at napahanga si Kazuki sa nakita. Ang gago sobrang natuwa sa isang linya lang. Sumaya siya ng sobra kaya sinabi nitong papakainin na niya ang isang tulad niya, pero may kondisyon. Tinanong ni Yuyu kung ano yun, pero umakto siyang nahihiya na parang ipapakita ang history ng browser niya na incognito mode, tapos biglang bumukal ang listahan ng ayaw niyang kainin, kaya na-realize ni Yuyu na nahihiya lang siyang amining mapili siya sa pagkain. Kinabukasan, sabay na parang sinapian si Miwa at Nico habang pinapanood si Kazuki na kalmadong kumakain ng luto ni Yuyu nang may kasiyahan at inisip na paparating na ang katapusan ng mundo. Pinuri ni Yuyu. Pinuri niya ito dahil sa pag-ubos nito ng sabaw na parang isang mabuting bata, pero sabi nito kakain naman daw siya ng kahit ano basta walang carrot. Doon niya binulong na may nilagay siyang ginayat na carrot doon buong oras at iniwan itong nanginginig. Umupo siya, at nakahinga na rin sa wakas nang matapos niyang makuha ang loob ng mga kapatid sa mga luto niya. Ngunit nabigla siya kinabukasan dahil hindi na pala siya kakailanganin pang magluto para sa kanila, dahil ang mga dalaga ay maghapon daw na magpapraktis para sa malaking araw nila. Kaya't naiilang niyang binati sila ng magandang araw habang pakiramdam niya ay parang isang babaeng iniwan ng asawa. Pero wala naman yun sa kanya, dahil ang nanay niya rin naman ay wala ng buwan-buwan. Kaya nga hindi sila naging mas malapit na gaya ng kanilang ninanais. Muli siyang tinamaan ng katotohanan na napakalaki ng agwat sa pagitan ng mga henyo na tulad nila at ng isang tulad niya, at kahit na hiniling ng kanyang ama na suportahan niya sila, wala siyang magawa. Habang nakatingin sa bintana, naalala niya ang isang maliit na nota na isinulat ng kanyang ina sa ospital, na nagsasabing nais niya na magkaroon siya ng masayang pamilya, at doon niya napagtanto na hindi niya alam kung ano ang isang masayang pamilya. Bigla niyang naalala ang palabas kung saan ang kanyang ina ay gumaganap bilang isang mapagmahal na ina sa isang palabas pamilya na walang drama at puno ng kabutihan. Binabasa niya ng sunod-sunod ang 6 na tomo, at may parte kung saan pinakita ang pinakamasayang araw ng kanyang ina, ang kasal nito. Pero bigla niyang naisip na lahat pala yun ay nakasulat lang at ang tunay niyang pamilya ay kabaligtaran ng hiniling ng ina para sa kanya. Nang mga oras ding yun, umuwi na ang mga kapatid na Mikedono at sinaway si Miwa dahil sa sobrang pagod nito, para daw siyang galing sa minahan. Nakita rin nila si Yuyu na umiiyak habang nanunood ng pelikula at nagtataka kung ano ang dahilan ng kanyang pag-iyak. Akala ni Miwa palabas lang uli ito ng pamilya, pero nang makita ni Kazuki ang ina sa telebisyon, napagtanto niyang bata pa rin ito at namimiss talaga ang kanyang ina. Kahit si Yuyu ay relax lang. Seryoso ang mukha niya nang tiyakin niya na hindi kailangang magsumikap ng sobra at maging isang house husband para lang madama ang pagiging isang pamilya, at sinang-ayunan siya ni Miwa. Singit ni Nico na welcome siyang maging pabigat dahil wala naman talaga silang masyadong inaasahan sa kanya mula pa sa umpisa, pero ikinagalit naman nito. Inakala ni Yuyu na ang dahilan ng pagsusumikap niya ay dahil hindi siya nagsikap na makipag-ugnayan sa kanyang ina. Akala niya ay magkaiba sila, at pinagsisihan niya yun kalaunan, kaya gusto niyang maging malapit sa kanila at ayaw niyang palampasin ang pagkakataon na magkaroon ng masayang buhay pampamilya kasama sila. Kinilabutan ang tatlong magkakapatid, sandaling marinig nilang sabihin niyang masayang pamilya, at si Nico ay bumubulong sa sarili na ang masayang pamilya ay isang pantasya na nasa telebisyon lamang. Pero tinutuloy pa rin ni Sonere ang biruan at tinatanong kung paano sila magiging pamilya, habang ang bidang lalaki sa telebisyon ay nagpo-propose sa bidang babae at hinahalikan nito, kaya naman nagtilian ang mga nanonood.
Pagkatapos noon, naramdaman ni Yuyu na parang tinutusok ng mga titig ng magkakapatid na Mikedono ang kaluluwa niya bago tuluyang magpanik dahil sa isang plano ng maliit na lalaki. Si Kazuki naman ay nagtatanggi, umamin siyang naisip niya saglit ang kasal, samantalang si Nico ay pilit inaalis sa isip na mas gusto niyang mag-ensayo kaysa magpakasal. Isang pagkabigo, at iniisip ni Miwa na nabulag siya ng nakakatawang eksena ng pag-iibigan. Doon, ipinahayag ni Yuyu ang kanyang desisyon at binanggit ang pangalan ni Nico, kaya't nanigas ito sa kinatatayuan. Pinagdiinan niya ito at sinabing dapat nilang malaman ang mga kaarawan ng isa't isa. Naguluhan ang tatlong magkakapatid habang ipinaliwanag niya na kaklase ni Nico, kaya bilang pamilya dapat niyang malaman kung kapatid niya ito o iba. Nagulat ulit ang mga babae, at sinabihan nilang manatili na lang sa kung saan siya nababagay ang walang hiyang iyon. Mamaya, habang naliligo, napapakagat pa rin si Nico sa labi habang naliligo nang marinig niya ang mahina niyang sigaw na tila nagmumula sa testosterone ang umalingaw-ngaw mula sa kusina. Nagmamadali siyang lumabas akala't may magnanakaw, pero nadatnan na lang niya itong tulala dahil walang natira pang tinapay para sa sandwich. Sinigawan siya ni Nico na tumigil sa pag-iyak dahil sa ganoong kaliit na bagay, pero nang mapagtanto niyang halos wala siyang saplot, napahiya siya at dali-daling lumabas, at nabangga si Miwa. Agad napansin ng kanyang matalinong kapatid na medyo namumula siya para sa isang taong kakalabas lang ng paliguan. Sinimulang suriin ni Miwa ang lahat ng posibleng dahilan kung bakit siya ganito kautal nang dumating si Yuyu na may dalang tuwalya. Nag-ulo ang kanyang hormones. Nang mahawakan ng lalaki ang kamay niya, binitiwan niya ang mga tuwalya at sinimulan siyang kulitin. Akala ni Yuyu pinaparusahan siya dahil nakikikain lang siya. Nakikita niya si Miwa na parang nag-iiba ang mood katulad din kay Miwa's sister's name. Tinatanong ni Nico kung may gusto rin siya sa maliit na term of endearment, e.g., makulit, pero agad na sinungitan ni Miwa at pinagalitan dahil sa hindi sinasadyang pag-amin. Habang tahimik na nagtutupi ng mga tuwalya si Yuyu sa gitna ng kaguluhan, pinapanood ang dalawang magkapatid na nag-aaway, bamantong hininga si Kazuki at sinabihan ang mga nakababatang kapatid na kumilos ng naaayon sa edad nila. Humingi ng tulong si Yuyu kay Kazuki's name, para mailagay ang kaldero sa itaas na estante, at ang mabait na prinsesa ay nagtanong kung may iba pa siyang kailangan pagkatapos niyang magawa iyon. Nang magpasalamat si Yuyu gamit ang isang nakakaakit na ngiti, kumilos siyang kalmado dahil halatang hindi siya apektado, hanggang sa mapansin ito ng mga kapatid niya at sawayin siya, na nagdulot ng mainit na pagtatalo nilang tatlo kung sino ang pinakamangmang pagdating sa pag-ibig. Sa huli, napapagod si Yuyu at sinabihan silang tumigil na dahil magkakapamilya sila, at inamin din niyang wala siyang alam sa pinagtatalunan nila, kaya naman napatitig na lang sa kanya ang mga babae na puno ng pagkadismaya pagkaalis nila. Bamantong hininga siya at saka napansin ang gulo sa sala. Habang naglilinis, tahimik na nag-isip si Yuyu na ang totoong buhay ay hindi kasing perpekto ng sa telebisyon. Kahit na ganon, ang hapunang kanilang pinagsamahan ay isang alaalang lagi niyang tatangihan. Napapangarap niyang isang masayang buhay kasama nila, at doon niya natagpuan ang isang di inaasahang kayamanan, isang larawan ng magkakapatid na Mikedono noong mga musmos pa. Bigla siyang napangiti sa sobrang cute at napaisip kung paano sila nagkaroon ng ganito mula noon. Gusto niyang kumuha ng bagong litrato sa kanila sa ilalim ng puno ng cherry blossom, at napagpasyahang magtanong kung sino ang nakalimot ng larawan. Pero nang tanungin niya ang mga kapatid, pare-pareho silang tatlo ang agad na sinara ang pinto sa mukha niya. Lalong lumakas ang hinala ni Sherlock na may tinatago ang isa sa kanila, at kung may nag-iingat pa ng larawang ito, ibig sabihin ay may bahagi sa kanila na namimiss din ang masasayang araw ng kanilang pamilya tulad niya. Gayunpaman, kinabukasan, nagsihiwalay ang tatlong magkakapatid, napahinto ang kanyang pribadong investigasyon bago pa man ito magsimula. Gayunpaman, napahanga siya sa nalaman niyang paglalakbay ng mga prodigy sa buong bansa at nagdesisyon siyang mag-imbestiga pa kung saan ginaganap ang mga event nila. At doon niya natagpuan ang sagot. Nang gabing yun, pinainit ni Yuyu ang gatas para kay Kazuki para makatulog ito ng mahimbing, pero halatang naiinis sina Miwa at Nico dahil nakalimutan nilang mag-book ng hotel. Bigla na lang silang nabigla dahil nakapag-book na pala siya ng hotel para sa kanila. Binigyan niya sila ng tig-2 mapa at nakangising nag-wish ng magandang pamamalagi dahil pinili niya ang isang 5 bituing lugar para sa kanila.
Si Miwa ay hindi gaanong nasisiyahan at nagtatampo dahil hindi siya pwedeng kumain ng hindi masasarap na pagkain sa loob ng 2 araw, at sumang-ayon si Nico. Doon nagtanong ang mapang-asar na nilalang kung sinasabi ba nitong hindi man lang siya makakaya ng isang araw na wala siya, dahilan para mamula ang kanyang pisngi na higit pa sa rosas. Ang mayabang na nilalang ay ngumiti ng pagkalapad-lapad at sinabing sasama siya sa kanila. Mamaya sa paligsahan ng shogi, si Miwa ay nangingibabaw sa kanyang kalaban na parang propesyonal sa loob lamang ng ilang segundo, iniwan ang lahat na namamangha sa kanyang likas na talento. Sa kanyang pag-alis, isang babae ang nagpaalam sa kanya na ang susunod niyang kalaban ay isang master sa ika-4 na baitang, kaya maaaring maging mahirap ito. Ngunit si Miwa ay umalis na parang sawang-sawa at nag-iisip ng pagsasanay gamit ang AI sa hotel. Doon niya nakita ang nakamamanghang tanawin ng mga cherry blossoms na lubos na humanga sa kanya. Naalala niya ang masasayang alaala nila noong bata pa sila at bumalik na siya sa hotel, pero nanlaki ang mga mata niya nang makita niya si Kazuki na nag-check-in sa counter, naka-disguise. Agad na nagtanungan ang dalawang magkakapatid, at sa gitna noon ay dumating din si Nico at nabitawan ang bag niya dahil sa gulat. Sa wakas, naunawaan ni Miwa ang sitwasyon at tinanong ang lalaking pula ang buhok kung sa iisang bayan din ba ang torneo nito. Sumulpot si Yuyu na mayabang at nagsabi na mali naman daw na hindi man lang magkakilala ang tatlong magkakapatid kung saan sila pupunta. Mayabang niyang sinabi na dahil hindi sila nag-uusap, naglaan siya ng oras para gawin nga nila yon. Nagalit ang magkakapatid nang malaman nilang iisa lang ang silid na inbox niya para sa kanila. Pero nagkunwari na lang si Yuyu na napakalaking pabor ang ginawa niya sa kanila dahil nabigyan sila ng pagkakataong mag-usap magdamag, iniiwasan ang isyong yun. Tinanong nila kung ano ang ginagawa niya roon, at ipinahayag ni Yuyu na siya ang kanilang opisyal na gabay para sa festival, habang palihim na nagpaplano na kumuha ng litrato ng pamilya nila, kahit ayaw nila. Ngunit nagkaisang tutulan ng magkakapatid ang hanggal niyang ideya. Kaya sinubukan niyang kumbinsihin sila na mayroong sikat na dambana na pwedeng dalawin para manalangin ng swerte. Sinagot siya ni Nico, na sinabing hindi siya isang bigo na gaya niya na nangangailangan ng swerte. Pero pinagpipilitan ni Yuyu na kahit ang mga top prodigy mula Hollywood ay dumadalaw doon. Dahil ang pananampalataya ay nagbubukas ng isang panibagong antas ng tiwala. Isa rin itong magandang paraan para mawala ang stress mula sa kanilang nakakapagod na gawain. Panghuli, nakumbinsi niya sila nang banggitin niya ang sariwang seafood dahil bayan ito sa tabi ng dagat, at wala nang nagawa ang mga babae, lalo na si Kazuki. Sabi niya para daw ito sa kanyang install page at nagmungkahi silang mamili ng magagandang damit. Pagkatapos noon, nagpunta sila sa isang tindahan ng kimono na na-research ni Yuyu, at namangha ang mga tindera sa biglaang pagdating ng tatlong sikat na personalidad. Natuwa sila at pumili ng isang eleganteng kimono para kay Kazuki na babagay sa kanyang karisma, habang si Miwa naman ay pumili ng may temang pusa na bagay sa kanyang pagiging masigla. Nang pagkatao, pero nang lumingon si Yuyu para hanapin si Nico, nakaupo pa rin ito at mukhang naiinis, kaya tinanong niya kung ayaw nito sa kimono. Sinabi niya na ang dami-daming estilo nito, pero yumangal si Nico na hindi naman siya magmumukhang maganda suot yon. Pagkatapos ay may inilabas ang tindera na isang kimono na may matapang na disenyo na bagay sa kanyang gandang personalidad. Pero naalala ni Nico noon na minsan ay gusto niya ng pangbabae na damit, pero hindi siya pinayagan ng kanilang ama na bumili ng anumang pangbabae. Sinungitan niya ang tindera, pero biglang dumating si Yuyu dala ang isang kimono na talaga namang napakababae, at sinabing sa tingin niya ay bagay na bagay yun kay Nico dahil ito ang pinakamagandang babae na kilala niya. Biglang kinilig si Nico, at nang tanungin niya ito kung alin sa dalawang estilo ang pipiliin, pareho niyang dinala sa fitting room, at nang lumabas siya na nakatali ang buhok, ang tatlo ay lubos na namangha sa kanyang nakakaakit na ganda. Pagkatapos, ang di karaniwang pamilya ay nagtungo upang magsaya sa pista. Binanggit ni Miwa na nagugutom na siya, kaya pinaalalahanan siya ni Yu na manatili sa malapit at huwag masyadong lumayo. Nang mga sandaling yon, nakilala ng karamihan si Kazuki, at agad-agad, isang dagsa ng mga tao ang sumugod palapit sa kanya na parang mga tagahanga na gustong-gustong makakuha ng autograph. Umaasa si Yu na magiging mas malapit ang magkakapatid dahil sa lakad na ito, pero sa takbo ng mga pangyayari, mukhang si Kazuki mukhang napasok na sa trabaho. Habang pinapanood niya ang mga kapatid niyang kumakain, nakaramdam si Kazuki ng kaunting lungkot sa nakaraan, pero hindi na niya ito inisip.
Kasabay noon, may isang babae malapit sa kanya, na halatang walang interes kay Kazuki, ang nagmamadaling tinawag ang kaibigan niya para sumama. Pero habang tumatalikod siya, naputol ang kanyang tsinelas, at natapilok siya. Bago pa siya bumagsak, nasalo siya ni Kazuki, at napahanga pa nga niya ang mga hindi naman tagahanga niya. Buhat-buhat ang babae na parang prinsesa, tinulungan niya itong makaupo. Samantala, nahihirapan si Yu na hanapin si Kazuki sa sobrang daming tao. Matapos ihatid ni Kazuki ang babae sa ligtas na lugar at nagsimulang maglakad-lakad. Na may buntot na mga tagahanga, bigla siyang tinulak papasok sa mga bushes ng isang taong agad niyang pinaghihinalaang magnanakaw. Nagkataon namang ang tinatawag na magnanakaw ay walang iba kundi ang ating bida. Namula ang ulo nito at handang magalit na, sumisikip na ang dibdib sa galit, humihingi ng paliwanag sa kung ano man yon. Pero bago pa man siya makapagreklamo, kalmadong pinatahimik siya nito at sinabihang kumain na lang ng dala niyang pagkain para masaya siya sa pista. Siyempre, nagtalo siya, at tumalikod na parang isang nagtatampo na pusa, na sinasabi nitong hindi siya palaging mapapaniwala sa pagkain. Pero ang ating bida ay hindi nagpapatalo at tinuro, na nakita niyang nasugatan ang paa nito, at di nagsayang ng panahon. Tiningnan niya ito at nalaman niyang medyo malala ang sugat. Habang maingat na binabalot yun, nagbigay siya ng ilang payo na hindi kailangang sundin ng dalaga ang inaasahan ng iba at maging sino man ang gusto niyang maging. Tapos na ang pagbabalot ng pulang buhok sa paa nito gamit ang kalmadong mga kamay, habang tahimik na nakaupo ang dalaga at namumula na parang nahihiyang estudyanteng nasa high school. Samantala, sina Nico at Miwa ay nagsisikap na magsaya sa araw na yon, pero mukhang wala namang kaalam-alam ang dalagang kahel ang buhok sa mga laro sa pista. Mas lalong namula ang mukha nito kaysa sa kamatis sa paulit-ulit na pagkabigo nitong makuha kahit isa mang salmon. Parang isdang naghahagilap na nakapikit. Bigla silang parehong natigilan nang makita ang kanilang ate na papalapit, at sa tabi nito si Yu na nakasus mask, pinilit daw ni Yu. Nagmungkahi si Yu ng laro, sila ni Kazuki sa isang grupo, sina Nico at Miwa naman sa kabila. Agad namang inasar ni Nico ang ate niya, sinabing dapat lagi na lang daw nakamaskara ito dahil ang mukha raw nito ay parang papatay ng tao. Ngumiti si Kazuki sa ilalim ng maskara at nagsimula na ang laro. Naputol ang pang-akit ni Yu, tapos si Miwa naman, agad na nagreklamo at sinabing may daya. Ang kapatid niya ng pandaraya dahil hindi pa nga niya nagagawa ang kanya. Mabilis na uminit ang ulo at naging malaking pag-aaway ng magkapatid. Umiwas si Yu. Naisip niyang ito ay maaaring isang pagkakataon para magkasundo sila kaya dali-dali siyang umalis para manood ng isang malaking paligsahan malapit doon. Mukhang ang gawain ay pagtalon sa mga plataporma na hugis lotes papunta sa Torii Gate, na parabang laro lang ito para sa mga may pambihirang kakayahan. Ang mananalo ay hindi lang makakatanggap ng napakaraming swerte, kundi pati na rin ang nakakahiyang selfie kasama ang gintong tagapangalaga ng shrine. Seryoso rin ang mga tagapag-ayos, sinasabi nilang ang paggamit ng selfie bilang wallpaper ng telepono ay magpapataas ng swerte at idinagdag pa nila na isang kakaibang garantiya. Nililibot niyo ang lumang litrato ng pista ng magkakapatid at napagtanto. Ito ang paligsahan kung saan sila nanalo noon at nakakuha ng larawan kasama ang estatwa, na nagbigay sa kanya ng inspirasyon. Naisipan niyang gayahin ang eksena, umaasang magawa niya ang imposibleng bagay at makarating sa finish line. Bago pa man siya makapagdesisyon, nagwawala na ang karamihan, nagsisiksikan para makuha ang sinumpaang selfie kasama ang estatwa. Sunod-sunod silang nabigo, dahil ang ilan sa mga plataporma ng lotes ay lumulubog agad kapag may umaapak. Lumalabas na kailangan mong hanapin ang mapalad na daan ng mga dahon para makarating sa gate nang hindi nababasa. Kung kaya naman, para itong live-action na bersyon ng Fall Guys. Paulit-ulit ang talon at bagsak ng mga tao, kaya medyo napapagaan ang pagtukoy ng susunod kung aling plataporma ang matibay. Habang dama-dami ang nahuhulog, lalong lumilinaw ang daan, pero ang mga host ay nakangisi lang na parang mga kontrabida sa palabas. Ayon sa kanila, napakahirap daw ng challenge na ito kaya walang nakakapasa sa loob ng 10 taon, at ang mga huling nakatapos ay ang 3 Prodigy Sisters. Pagkatapos, si Yu naman ang sumunod, at halos agad siyang nabigo, para bang sinadya na talaga ng tadhana. Kahit na malinaw na pinapayagan ng mga patakaran ang mga tao na sumubok ulit.
Karamihan sa kanila ay sumusuko pagkatapos marealisang sayang lang pala ang oras para sa isang larawan na may gintong laruan. Pero si Yu ay nananatiling matigas ang ulo at paulit-ulit na sumisisid sa tubig. Nasasaktan ang mukha ng kawawang bata, pero wala man lang siyang balak sumuko, kahit na dumilim na at bumuhos ang ulan na parang hudyat na tumigil na siya. Ayaw pa ring aminin ni Yu na natalo siya. Sinubukan ng mga host na kausapin siya para sumuko, na sinasabing hindi naman ito tungkol sa pagod, kundi sadyang swerte lang, at inalok pa nga siyang magpa-picture kahit hindi siya nanalo. Pero si Yu ay tuluyang iniisip kung paano siguro nanalo ang magkakapatid dahil sa magkakasabay at perpektong pagkilos nila na parang iisang unit, at ang alaalang yun ang nagpapalakas ng loob niya para magpatuloy kahit ano paman. Paulit-ulit siyang tumatalon sa mga mabibaylang plataporma at sa wakas, nakarating din siya sa gate. Pumalakpak ang mga host at inanyayahan na siyang magpa-selfie, pero bigla na lang siyang tumakbo palayo, sumisigaw na may kailangan pa siyang kunin. Habang tumatakbo siya para hanapin ang magkakapatid na Mikedono, isang anunsyo ang nagsabi na maagang magsasara ang pista dahil sa malakas na ulan. Na-realize niyang huli na siya, kaya napahiga na lang siya sa sahig, napaparamdam ng kawalan ng silbi. Gumagambala pa rin sa isipan niya ang mga boses ng tatlong babae, naaalala kung paano siya. Siya ang unang nagdala sa kanila roon, akala niya'y bumalik na sila sa hotel at siya'y maiwan na naman. Pero nang ipinikit at idinilat niya ang mga mata, nakita niya ang tatlong prodigy na nakatayo sa harapan niya, may payong. Tinanong nila kung bakit hindi siya bumalik at kung bakit basa at maputik siya. Sabi ni Yu na inakala niyang iniwan na siya, pero sagot ng mga babae na hindi naman sila ganoon kasama ng loob. Pinauuna na nila siyang bumalik sa hotel, tinatawag siyang konduktor ng pista, at pinagsamahan pa siya sa payong. Paliwanag nila'y tatlo na lang ang natira sa tindahan kaya wala silang makuha pang isa pa. Nang bandang huli, nag-away ang tatlong magkakapatid dahil sa kung sino ang makakasama ni Oliver sa ilalim ng payong. Nanalo si Miwa sa bato-gunting papel at siya ang nakakuha ng pansin. Pagkatapos maligo, tiningnan ng mga babae ang kanilang personal na konduktor at nakita nilang mukhang pagod na pagod ito. Tinanong nila kung hindi ba ito maliligo, at doon nahihiyang umamin ang lalaking may pulang buhok na nakalimutan niyang magpareserba ng sarili niyang kwarto. Ngayon, puno na ang mga kalapit na hotel, at wala na siyang matutuluyan. Nahihiyang ngumiti ang binata at sinabing sa isang kafe na lang siya matutulog. Napatitig sa kanya ang magkakapatid, napagtanto nilang wala itong magawa, at habang paalis na ito, pinigilan siya ni Kazuki at hinayla papasok sa kanilang kwarto. Nagtalo silang lahat tungkol sa kahihiyan na idudulot sa kanilang pangalan at propesyon kung hahayaan nilang lamigin ang kuting sa ulan sa labas. Tinanong pa ni Nico na dahil nga magkakasama na sila sa iisang bahay, hindi naman daw malaking bagay ang pag-asikaso nito. Ang sumunod na problema, wala palang robe ang bata dahil nakalimutan din ng walang kwentang yon. Pagkatapos ng ilang awkward na pagtitinginan at pag-aalinlangan, nakakita rin si Yu ng extrang robe at nagmadaling maligo. Habang naliligo, sumigaw siya mula sa likod ng pinto, sinabihan silang kalimutan na lang siya at matulog na lang ng mahimbing. Sa huli, namatay ang mga ilaw at lahat ay natulog na. Ngunit isang bagong problema ang sumibol. Mabilis ang tibok ng puso ng tatlong henyo, hindi makatulog. Namumula ang kanilang mga mukha, kahit walang lagnat. Bumalik ng kaunti ang istorya, na nagpapakita na nagtagumpay nga si Yu sa kanyang misyon na mapapicture ang tatlong magkakapatid kasama ang estatwa. Tulad ng inaasahan, nag-uno na naman siya at nagkulitan, na lalong nagpatawa sa mga kapatid. Bumalik sa kasalukuyan, nang masiglang hanapin ng bata ang kanyang bag, hindi niya mahanap ang lumang litrato ng tatlong magkakapatid. Sa halip, isang liham ang kanyang natagpuan na nagsasabing, kinuha na niya ang litrato. Ngumiti siya, masaya dahil ang litrato ay nasa tamang may-ari na, at nakatulog agad. Nakita nilang mabilis siyang nawala ng malay, kaya tahimik na umupo ang tatlong babae, nagtataka kung bakit gising pa sila. Nagkatinginan sila at dahan-daang nag-usap tungkol sa kung paano sila hindi nagbago. Nagtalo at nagtawanan sila dahil sa mga lumang alaala, napagtanto na kahit magkakasama sila sa iisang bahay, ang buhay ay nagpabisi sa kanila kaya halos wala silang oras para sa mga ganitong sandali. Lumingon si Miwa at tiningnan ang luma at bagong litrato kasama ang mga kapatid niya. Kinumpirma na siya ang nag-ingat ng orihinal na larawan. Napangiti siya,
Iniisip si Yu bilang isang kaibig-ibig na tanga na pinagdaanan lahat ng iyon. Para lang makuha silang magpa-picture ulit na magkakasama. Tahimik na nagpasalamat sa puso ang tatlong magkakapatid sa bata bago tuluyang makatulog. Kinaumagahan, habang ginagawa ang mga gawaing bahay, nagsuri si Yu ng balita at nagulat nang makita ang mga headline na pumupuri sa tatlong henyo dahil sa napakagagaling na resulta, kahit naglaro lang sila buong gabi. Kinabukasan, habang nasa klase, iniisip ni Yu kung paano niya lulutuin ang hapunan para sa tatlong magkakapatid pag-uwi niya. Nag-shopping siya buong araw para sa mga sangkap, at pagkatapos ay dumiretso sa mansyon ng mga Mikedono habang papalubog na ang araw. Pagbukas niya ng gate, naabutan niyang nauna nang nakauwi ang tatlong magkakapatid kaysa inaasahan. May napansin din siyang isang pares ng sapatos na hindi niya kilala. Pagpasok niya, nakita niya ang tatlong magkakapatid na magalang na nakatayo sa harapan ng isang lalaking kalmado namang nakaupo sa sofa. Medyo napakaba ang sitwasyon habang iniisip ni Yu kung sino ang lalaki, pero nang marinig niya ang boses nito, agad niyang nakilala si Mr. Mikedono at mabilis siyang bumati at nagpakilala ng maayos. Si Mr. Mikedono, ipinaabot niya ang kanyang pakikiramay sa nangyari sa ina ni Yu. Ngunit tinitiyak niya rito na hindi na kailangang mag-alala dahil habang nandyan siya, mananatili ang talento ng ina nito. Napakalaki ng inaasahan kay Yu, kaya naman napatingin siya sa magkakapatid na Mikedono at nagtataka kung bakit mukhang seryoso ang lahat. Pagkatapos ay formal na tinanong ni Mr. Mikedono si Kazuki hinggil sa ulat ng kanyang pagtatanghal. Mabilis na ipinaliwanag ni Kazuki na siksikan ang kanyang schedule at may interview pa siya bukas. Nang lingunin niya si Nico, may kumpiyansang nabanggit nito, nananalo ng mga kampyonato gaya ng dati at tinitiyak sa kanya na hindi siya magpapabagal. Panghuli, si Miwa naman ang sunod, at perpekto rin ang kanyang ulat. Habang magsasalita na sana si Yu, tumayo si Mikedono at sumingit, sinabing natapos na ang pag-uusap tungkol sa mga ulat, at aalis na siya. Pinigilan siya ni Yu at tinanong kung interesado siyang sumama sa kanila sa hapunan, dahil plano niyang magluto para sa kanila. Walang sagot, lumapit si Mikedono sa isang maskarang nakalagay malapit doon. Ipinaliwanag ni Yu na pumunta sila sa isang pista noong nakaraang linggo. Sumeryoso si Mikedono at nagtanong kung kaninong ideya yon. Tuwang-tuwa itong kinuwento ng bata kung paano niya sila dinala roon, at lahat ng mga kapatid ay napunta sa iisang lugar, at yun daw ay ang parehong pista na kanilang pinuntahan noong mga bata pa sila. Inangat ni Mikedono ang maskara malapit sa mukha niya, pagkatapos ay sinaway si Yu dahil sa pagkialam sa tagumpay ng anak niya. Nagkwento si Yu tungkol sa magandang kapalaran na natanggap nila mula sa pagbisita, pero hindi ito pinansin ni Mikedono, sinabing naniniwala lamang siya sa sipag at hindi sa swerte. Lumapit siya kay Yu at mariin na ipinaalala kung gaano siya kawalang silbi at miserable sa kabila ng pagiging anak ng isang mahuhusay na artista. Sinimulan niya, pinaghati-hati ang maskara at tinawag si Yu na isang ordinaryong tao lamang, na sinasabing ang mga walang talento ay walang lugar sa kanyang tahanan, habang patuloy siyang binabastos at mahigpit na hinawakan sa balikat. Tumayo na rin sa wakas ang mga kapatid para kay Yu. Nakipagtalo sila sa kanilang ama, na ipinaliwanag na kahit walang malalaking nagawa si Yu, siya ang gumagawa ng lahat ng gawain sa bahay mula sa paglilinis hanggang sa pagluluto, kaya nakakapag-focus sila sa kanilang mga karera. Mariin ding sinabi ni Kazuki na nagagawa nilang paunlarin ang kanilang mga talento dahil sa suporta nito sa kanila sa likod ng mga eksena. Nang tanungin ni Mikedono kung bakit ipinagtatanggol nila ang isang taong ordinaryo lang. Tunay na kailangan nila siya, namumula ang mga kapatid at nagbibigay ng mga palusot. Gayunpaman, patuloy pa rin silang nagdadahilan na magkasundo sila kay Yu at nakabuo na sila ng malapit na ugnayan sa kanya. Ngunit nanatili ang ama nila at sinabihan sila na walang puwang sa pamilyang Mikedono ang pakikisalamuha. Ipinaalala niya sa kanila na hindi na sila mga bata at ipinagbawal silang pumunta pa sa mga pista. Sinabihan niya silang magtuon sa pagpapabuti ng kanilang mga resulta at pagkatapos ay umalis. Mahinahon na tinanong ni Yu kung sasama sila sa kanya pero humarap si Nico at Meinhing humingi ng paumanhin, na sinasabing wala na silang oras para makipag. Masarap na pagkain. Lumipas ang isang linggo at tila bumalik na ang lahat sa dati bago pa man tumira si Yu sa mansyon. Pero matapos makilala ang kanilang ama, naunawaan na ni Yu kung bakit nagsusumikap ang mga babaeng ito na paghusayan ang kanilang mga talento,
at dahil ito sa mahigpit nilang pagpapalaki. Naalala niya kung paano nagkasundo na ang mga magkakapatid. Nang gabing yun, pauwi na ang lahat sa club, maliban kay Nico, na nagstay pa upang magpraktis gaya ng dati. Lumalabas na umuuwi lang pala siya ng maaga noon para sa hapunan, pero ngayon ay bumalik na siya sa ang kanyang karaniwang schedule habang nagpapahinga siya para kumain. Ang pagkain ay tila walang lasa matapos masanay sa pagluluto. Ganoon din ang nararamdaman ni Kazuki habang tinitingnan niya ang kanyang healthy smoothie na puno ng sustansya, pero hindi na niya ito kayang inumin. Pati si Miwa ay parang wala sa sarili dahil ang dati niyang masasarap na merienda ay hindi na niya gaanong ginaganahan. Lahat ng tatlong babae ay nakararamdam ng pagkalito, iniisip kung bakit hindi na nila maibabalik ang dati nilang gawain. Samantala, si Yurin ay malungkot at gustong bumalik ang lahat sa dati. Naaalala niya ang masayang pamilya sa teleseryeng pinagbidahan ng kanyang ina at naisipan niyang gusto niya para makagawa ng isang katulad noon. Ang kaisipang ito ay nagbigay sa kanya ng panibagong sigla. Kinabukasan, paglabas ng tatlong magkakapatid ng bahay, napansin ni Nico na hindi sila binati ni Yu gamit ang kanyang karaniwang masiglang boses at nakaramdam siya ng lungkot. Nang magtanghalian sa paaralan, pagbukas ni Nico ng kanyang bag para kumuha ng protein bar, isang nakahandang baon ang kanyang nadatnan. Namula siya na parang kamatis, at ganun din ang nangyari sa dalawa pa niyang kapatid, bawat isa'y may kanya-kanyang maayos na nilang baon. Nang tanungin ng mga kasamahan ni Nico kung hindi niya kakainin yun at nag-alok na sila na lang ang kakain. Mariin siyang tumanggi at sinabing siya na ang kakain ng lahat. Samantala, tulog na si Yu sa kanyang notebook, pagod na pagod dahil sa paggising ng alas 4 ng umaga para ihanda ang kanilang pagkain. Nang maglaon, nang makita niyang wala ng laman ang kanilang baon, napangiti siya sa sarili, alam niyang nagustuhan nila ang pagkain. Nang gabi ring yun, tinawag ka ng tatlong magkakapatid at seryosong sinabi sa kanya na gusto nilang makipag-isa sa kanya sa pangangasiwa. Naguguluhan, nagtataka si Yu kung bakit biglang nag-uusap sila tungkol sa mga barko, pero ang mga kapatid ay mukhang seryoso, at ipinaalala sa kanya na pinagbantaan sila ng kanilang ama na palalayasin niya ang binata kung hindi ito makapagpapatunay ng kanyang halaga. Kaya naman, iminungkahi nila na kung susuportahan sila nito sa mga haharaping pagsubok, tatanggapin nila ito bilang bahagi na ng kanilang pamilya. Ipinaliwanag nila ang mga hamon na kinakaharap ng bawat isa at sinabing kailangan nila ang tulong nito upang malampasan ang lahat. Natuwa sa ideya, nangako si Yu na siya ang magluluto ng kanilang tanghalian araw-araw dahil pamilya na sila. Ngunit iwinasto siya ng mga kapatid at nilinaw na siya ay isang taga-suporta lamang. Kinabukasan, pag-alis ng magkakapatid na Mikedono, inabot ni Yu sa kanila ang kanilang baon. Sinabi ni Kazuki na mga alas 7 ng gabi sila uuwi, kaya makapaghanda na siya ng hapunan para sa kanila. Pinagpaalam niya sila gamit ang kanyang karaniwang mainit na pagbati, at dahil sa kung anong dahilan, ang simpleng kilos na yon ay nagpapamula sa kanilang tatlo na parang kamatis, na para bang ang lahat ay perpekto sa sandaling yon. Maya-maya, habang nag-eensayo, nakawig si Kazuki at nahihiyang sinasanay ang kanyang pagiging pambabae. Ngunit bigla na lang may sumulpot na dalawang babae at halos ikamatay niya sa takot. Habang nagpapraktis si Nico, tumunog ang telepono niya at mabilis niya itong sinagot, pero narinig na bumalik na ang trainer niya galing sa ibang bansa at gustong makipagkita sa kanya. Kasabay noon, abala si Miwa sa pagsasanay, pero natamba siya dahil sa trainer niya. Kinausap siya ng trainer niya nang mahinahon na malapit na ang panahon kung saan kailangan na niyang pumili kung aling landas ang tunay na gusto niyang tahakin. Pag-uwi ng magkakapatid na Mikedono kinagabihan, maraming iniisip ang bawat isa sa kanila. Pero pagpasok pa lang nila sa bahay, nakita nila si Yu na nahihirapang tumakbo sa ibabaw ng sako ng harina, at nang tanungin nila kung ano ang ginagawa niya, sinabi niya sa kanila nang may kumpiyansang balak niyang idagdag ang udon sa recipe at gagamit ng whole wheat flour ngayong pagkakataon para mabawasan ang carbohydrate sa kanilang kinakain, habang ipinaliliwanag niya ang lahat. Bigla siyang nadulas at bumagsak ng malakas, nasaktan siya, kaya bahagyang natawa ang mga babae bago umalis. Binanggit nilang sasama pa rin sila sa kanya para sa hapunan. Nang gabing yun sa hapagkainan, komento ng mga kapatid na medyo pangkaraniwan lang ang lasa ng pagkain ngayong araw, na nagpaalala sa kanila kung paano kinamumuhian ng kanilang ama ang anumang bagay na nakakaramdam na pangkaraniwan. Ngunit sa tahimik na sandaling yun,
Pareho silang nakakahanap ng kaunting kapanatagan sa karaniwang pangyayari. Mamaya, habang naghuhugas si Yu ng pinggan, pumasok si Kazuki at nag-alok ng tulong, sinasabing sinasanay niya ang kanyang pagiging mahinahong babae. Ipinaliwanag ni Yu na ang paghuhugas ng pinggan ay walang kinalaman sa pagiging babae, pero nagpumilit pa rin si Kazuki at tumulong. Nang banggitin ni Yu ang audition, biglang nagpanik ng bahagya si Kazuki, umamin na ito ang unang pagkakataon na gaganap siya ng isang babaeng karakter, at marahil ito ang dahilan kung bakit siya kinakabahan. Bigla niyang napansin ang mga benda sa kamay ni Yu at nagtanong kung nangyari. Ipinaliwanag ni Yu na hindi siya masyadong magaling magluto at madalas siyang nasusunog. Nagpatuloy sila sa pag-uusap ng casual hanggang sa biglang madulas si Yu at damyugo ang ilong. Dali-daling lumapit si Kazuki para tumulong pero nadulas din siya, at napunta sa ibabaw ni Yu na halos magkahalikan na sila. Agad siyang tumayo, at habang nagpapaumanhin si Yu, hindi na ito pinansin ni Kazuki, sinabing aksidente lang naman. Mamaya, habang inaasikaso ang pagdurugo ng ilong niya, hindi maiwasang maawa si Yu sa babae dahil nahalikan niya ang isang lalaking may dugong ilong. Pero mukhang hindi naman siya naapektuhan, kaya napagtanto niya na siguro'y sanay na ito sa mga ganoong eksena sa entablado. Gayunpaman, naaawa rin siya sa sarili dahil ang unang halik niya ay may lasa palang dugo. Samantala, nang banggitin ni Nico na baka umulan, binuksan ni Kazuki ang TV para tingnan ang panahon, pero isang eksena ng paghalik ang lumabas. Agad niya itong pinatay at sinabi kay Nico na sa internet na lang ito mag-check ng panahon. Pagkatapos noon, nakasalubong niya si Miwa at sinabing ang jelly nito ay mukhang masarap. May pagmamalaking sinabi ni Miwa na yun ay ginawa para sa kanya ng bagong estudyante, at idagdag pa na parang kinakagat ang isang malambot na labi. Ang pagbanggit sa labi ay muling ikinagulat ni Kazuki, at pabagsak niyang inilapag ang kape sa mesa bago padabog na pumasok sa kanyang kwarto at isinara ang pinto, habang hinahaplos ang kanyang labi, na nanlalambot pa rin. Bigla na lang pumasok ang binata nang hindi kumakatok, na agad na ikinaiinis niya. Kalmadong ipinaliwanag ni Yu na nais niya lang linawin ang lahat, dagdag pa niya na sigurado siyang ayaw ni Kazuki na masayang ang halik niya sa isang katulad niya. Iminungkahi niyang magkunwari na lang silang hindi nangyari yon. Habang papalabas siya, sumabog sa inis si Kazuki, tinatawag siyang gago dahil nang sasabihin ang ganoong bagay. Maya-maya habang nagpapraktis siya, naisip niyang tama si Yu, at ang pagkalimot sa nangyari ang pinakamainam sa ngayon dahil kailangan niyang mag-focus sa nalalapit niyang audition. Sinubukan niyang i-rehearse ang kanyang papel na babae, pero paulit-ulit siyang nabibigo dahil lahat ng ginawa niya hanggang ngayon ay mas parang prinsipe kaysa babae, sa isa na namang sesyon. Habang muling ginagampanan ang papel ng isang prinsipe, pinagmasdan niyang mabuti ang babaeng kasama niya sa pag-arte at bigla niyang napagtanto ang kulang sa naunang pagganap niya. Sakto namang, ang eksena ay haantong sa isang halik, bigla niyang naalala ang aksidente niya kanina, at napaatras siya dahil sa sobrang hiya. Agad siyang pinigilan ng direktor niya at tinanong kung ano ang nangyayari, ipinaalala nito na anumang mangyari sa personal niyang buhay ay makakaapekto sa performance niya sa entablado. Nang gabing yun, lumapit si Kazuki kay Yu at sinabi nitong bumigat ang kanyang pagsasanay nitong mga nakaraang araw, kaya kailangan niya ng mga pagkaing pampalakas ng stamina. Habang tumatayo si Yu at isinasara ang kurtina, bigla siyang nagtanong kung libre ito ngayong linggo. Pagkatapos nitong kumpirmahin, lumapit pa siya ng kaunti, at sa isang nakakahiyang sandali, tinitigan niya ito sa mata at may kumpiyansang sinabi na gusto niya itong sumama sa kanya sa isang date ngayong linggo. Namula si Yu nang marinig yun at nagsimulang mag-isip kung dahil ba sa halik na yun kaya siya napunta sa sitwasyong ito. Samantala, ang dalawa pang kapatid ay nakikinig ng palihim, at pareho silang namula dahil halatang nagseselos na sila. Nahihirapan si Miwa paniwalaan na ang naririnig niya ay isang tunay na date nga, pero sinabi ni Nico na huwag nang masyadong mag-isip, dahil tunog talagang date nga yun. Pareho silang nagsimulang magtaka kung okay lang ba kay Yu ang itong plano, at tahimik na bumalik sa kani-kanilang silid. Pagkaalis nila, iniabot ni Kazuki kay Yu ang poster ng audition para sa isang heroine at sinimulang ipaliwanag kung paano siya palaging nakakakuha ng mga papel na panglalaki sa buong buhay niya, na ngayon ay nagpapahirap sa kanya para makagawa ng papel na isang tunay na dalaga. Ibinahagi niya rin kung paano sinabi sa kanya ng kanyang guro na ang kanyang personal na buhay ay makakaapekto sa huli sa kanyang pag-arte.
Agad na naunawaan ni Yu ang kanyang gustong ipahiwatig at napagtanto na gusto ni Kazuki na magpanggap silang may date, para mas maasa niya ang pag-arte bilang babae. Masayang pumayag siya at sinabi, siya ng isang ngiti na parabang siya lang ang para sa kanya. Pinakiusapan siya ni Kazuki na huwag ipaalam sa dalawa pa at mariing binalaan na huwag magkakaroon ng maling pag-iisip. Sinabihan niya ito ni Yu na kumalma at dagdag pa na kung gusto niya talagang gumana ang plano, dapat ay mukhang totoo ang date, kaya nangako siyang ililibre siya sa pinakamagandang date na kaya niyang gawin. Kinaumagahan ng Sabado, habang abala si Yu sa paglilinis, nilapitan siya ni Nico at walang pakialam na tinanong kung may plano ba siya para sa linggo. Nagsabi ng kasinungalingan si Yu, na agad na nagpagalit sa kanya. Nagselos ito, iniisip na ang date ay baka isang seryoso ang bagay na ito, at iyon ang dahilan kung bakit sinusubukan itong itago ni Yu. Mukhang hindi rin mawala sa isip ni Miwa ang hinala. Nang araw na yon, matapos nilang bumalik ni Nico sa kani-kanilang silid, palihim na bumalik si Miwa at nakarinig ng huling bahagi ng usapan ni Yu, kung saan sinabi niya kay Kazuki na may espesyal na lakad silang dalawa. Nang gabing yon, habang kumakain, kakaiba at mabigat ang atmosfera. Kumuha si Yu ng palihim na tingin kay Kazuki, na parang nagpapahiwatig na handa na siya para sa susunod na araw. Ngunit napansin ito ng dalawa pang babae, at bigla silang nagkaroon ng kakaibang aura na malakas na karisma. Lubos itong ikinatakot ni Yu at nag-isip siya kung may inihahanda silang malaking okasyon o paligsahan kaya sila ganoon na seryoso. Habang nagbabago ang eksena, oras na ng date, at si Yu ay naghihintay kay Kazuki. Samantala, sina Miwa at Nico ay nagkukubli sa likod ng mga palumpong, hindi makapag-concentrate sa kanilang mga gawain. Nagsuot pa nga sila ng nakakatawang disguise para lang hindi mahalata. Pinagmamasdan nila ang binata ng may inggit at naiinis sa sobrang saya nito. Nakarating na si Kazuki na nakasuot ng isang lubos na pambabaing kasuutan na agad nagpabilis ng tibok ng puso ni Yu. Nagsimula siya sa pagtatanong kung siya ba ay huli na, medyo parang boses lalaki, at pagkatapos ay mabilis na sinampal ang sarili nang mapagtanto niya ito at sinubukan ulit gamit ang mas malambing na tinig na pangdalaga. Sa pagkakataong ito, tinawag niya itong Yu imbes na bagong estudyante, na lubos na nagpatibok sa puso nito kaya naman sabik na sinabihan niya ito na tawagin pa rin siyang ganoon kahit matapos na ang kanilang maliit na date. Una nilang pinuntahan ang aquarium, hindi nila alam na palihim silang sinusundan ng mga nagseselos na kapatid. Habang pinagmamasdan mula sa malayo, galit na galit ang mga kapatid sa sobrang ganda ni Kazuki. Nakatingin sa kanyang pambabaeng kasuutan. Habang pababa ng hagdan, nagkamali ulit si Kazuki at kusa niyang inalalayan si Yu na parang isang ginoo. Pagkaraan ng ilang hakbang, naunawaan ni Yu at hiniling kay Kazuki na ulitin ang eksena, nang tama naman, habang nauupo na sila upang manood ng water show. Hindi mapigilan ni Kazuki ang pag-iisip kung sapat na ba ang pagiging kaakit-akit niya. Tahimik niyang tinatanong ang sarili, di tiyak kung ano ba talaga ang hinahanap ng mga lalaki. Pagkatapos, nang may biglang tumalsik na tubig sa mga unang hanay, tinakpa niya si Yu ng kanyang mga braso, muli na namang ginagampanan ang kanyang papel na parang isang prinsipe. Bamantong hininga si Yu at marahang sinabi sa kanya na mali na naman siya. Para lalong mapanghina ang loob, naghiyawan ang mga tao at sinabi kay Yu kung gaano siya kaswerte na may ganito ka-cute na girlfriend, pero hindi naman nakakaramdam ng cute si Kazuki dahil sa inasal niya kanina. Ang dapat sana'y perpektong date ay unti-unting nasisira. Nagkakagulo pa sila dahil hindi nila alam kung sino ang dapat magbuhat ng mga shopping bags, at si Kazuki ay napagod na dahil sa mamahaling sandals na pangbabae na hindi naman niya sanay suotin. Ang dalawang babae, na nanunood pa rin mula sa dilim, ay nakaramdam ng matinding awkwardness at nahihirapan na manood. Mamaya, nang humingi ng paumanhin si Yu, habang papunta si Kazuki sa banyo, naaninag niya ang refleksyon niya sa salamin at napaisip sa kung gaano siya kainaayos sa buong araw. Naalala niya kung gaano kasaya si Yu na isasama siya at nag-alala kung nagsisisi na kaya ito. Bigla na lang may lumapit sa kanyang isang scout mula sa isang showbiz agency, pinakita ang card nito at tinanong kung may oras siya para mag-usap. Magalang na tumanggi si Kazuki, sinabing wala siyang interes, pero hindi madaling bumitiw ang lalaki, kaya't nakaramdam siya ng discomfort habang palingalinga, iniisip kung saan nagpunta si Yu, nang talagang kailangan niya. Siya ang pinakamamahal. Nang biglang hawakan ng scout ang kamay niya at hilahin palayo,
Biglang sumulpot si Yu at mariing tinabig ang kamay nito, at tinanong kung may problema. Yumanghil ang scout at tinanong kung kapatid ba niya si Yu, pero nagpanggap si Yu na matanda na at iginiit na nagde-date sila at alam na ni Kazuki kung saan niya gustong pumunta. Nang tanungin kung saan, nauutal si Yu, nagsasalita ng kung ano-ano at nagbibigay ng mga walang katuturang paliwanag, sinabi pa nga na gusto ni Kazuki maging reformador sa gobyerno. Ang scout naman ay nagsabi na mas bagay daw ito sa pagmomodel, at si Kazuki. Nagsimulang mapagtanto na si Yu ay kasing walang pag-asa pa rin gaya ng dati. Bigla ang idineklara ni Yu na hindi siya maaaring makuha ng ahensya dahil balak niyang pakasalan ito. Kahit na tinanggihan ito ng scout na parang kalokohan ng bata, matapang na inulit ni Yu na magiging magkasama sila sa hirap man o ginhawa, natahimik ang mga taong nakapaligid sa kanila, dahil narinig ang buong panliligaw. Matapos sumuko at umalis ang scout, nahihiyang humingi ng tawad si Yu at hiniling kay Kazuki na kalimutan ang lahat ng sinabi niya, pero sa itsura ng mukha nito, mukhang hindi niya gagawin iyon. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay nito, nagulat sa kung gaano mainit ang pakiramdam, at ainal-alaya niya ito palayo, habang ang dalawang naiinggit na kapatid ay nanunood mula sa likuran na may lumalaking pag-aalala na baka maging perpektong date nga ito. Maya-maya, napagtanto ni Yu na hawak na pala niya ang kamay ni Kazuki nang hindi niya namamalayan, at ngayon ay tila ayaw nang bitawan ng alinman sa kanila. Nakakatuwa ang tanawin sa mga taong nakapaligid sa kanila, bagaman si Yu ay paulit-ulit na napagkakamalang nakababatang kapatid ni Kazuki. Para maging mas romantiko ang dating, inayos ni Yu ang pagkakahawak niya sa isang mas angkop para sa isang date, at si Kazuki naman ay pinagpapawisan na, sinusubukang alamin kung ganito dapat ang reaksyon ng isang babae sa ganitong sitwasyon. Gayunpaman, nanatili siyang matatag, naniniwalang baka ito na nga ang maging tama at tahimik na umaasang magpapatuloy si Yu sa kanyang ginagawa. Nakarating din sila sa sinehan, at nang imungkahi ni Kazuki na manood sila ng romantic film, ginulat siya ni Yu sa pagsasabing nakaplano na niya ang lahat at manunood sila ng pelikulang Love in April. Agad na pamilyar kay Kazuki ang pamagat dahil ang bida roon ay ang kanyang senior sa tropa na nagretiro na sa paggawa ng mga karakter na lalaki para gumawa na lamang ng mga karakter na babae. Ito'y ang pelikula ang unang pagganap ng kanyang senior bilang ganap na bida, at iniiwasan ni Kazuki na panuorin ito noon, dahil natatakot siyang ma-reveal kung paano ang pagbabago. Masayang sinabi sa kanya ni Yu na ang pelikula ay pinagbibidahan ng isang dating aktor ng tropa at umaasa siyang may matututunan siyang kapaki-pakinabang dito. Sa kasamaang palad, nang matapos ang pelikula at palabas na sila ng sinehan, ang mga narinig nila ay hindi maganda. Parang lahat ay nagrereklamo kung gaano kasama ang pangunahing bida at hindi raw ito kaaya-aya. Nakarinig noon, biglang naalala ni Kazuki ang kanyang ames, nakakatakot na mga salita kung paano dapat kayang gampanan ng isang tunay na henyo ang lahat ng uri ng papel na may biyaya at tagumpay, at ang bigat ng mga inaasahan ay nagsisimulang magparamdam sa kanya ng matinding pag-aalala. Samantala, napagtanto ni Yu kung gaano siya kasama ng nagkamali, lalo na matapos ang nakakadismaya na pagganap ng senior ni Kazuki sa pelikula. Marahil ay mas lalong naging mahirap ang mga pambabaeng papel para sa kanya, sinisisi niya ang sarili sa kanyang pagiging walang isip, at maging ang dalawang especially iyang magkakapatid, na nakasunod pa rin sa magkasintahan mula sa malayo, ay napapansin na sumisira ang kanilang paligid. Iniisip nila kung makakapagligtas pa ng natitira sa date. Mamaya, dinala ni Yu si Kazuki sa huling destinasyon nila, isang Ferris wheel, at pinilit siyang sumama kahit nagdadalawang isip ito. Nakakagulat na medyo napahanga ang mga kapatid sa pagsisikap niyang pasayahin si Kazuki, iniisip na mas maayos ang paghawak niya sa sitwasyon kaysa inaasahan. Bigla nilang narinig ang dalawang batang lalaking nag-uusap na ang sinumang lalaking manliligaw sa tuktok ng Ferris wheel ay panalo lagi. Namula ang tatlong babae, at bago pa makapag-isip si Kazuki, hinayla siya ni Yu papasok sa cabin ng Ferris wheel. Iniisip ni Kazuki kung nagmamadali kaya si Yu at naaalala kung gaano kaiba si Yu sa ibang babae na kaedad niya. Ang tangkad niya ang naging dahilan para mapabilang siya sa pagmomodel ng maaga. 6 na taong gulang pa lang siya nang ma-recruit siya ng grupo. Bagamat una niyang nasiyahan sa trabaho, kalaunan ay naging sunod-sunod na tagumpay ang inaasahan sa kanya. Sa huli, hindi na naging opsyon ang pagkabigo, at lalong lumakas ang pressure ng ipilit ng kanyang ama na gampanan niya ang isang pambabaeng papel.
Ini-imagine niya ang pagkabigo niya at napagpasyahan niyang walang sumusuporta sa mga taong nabigo, kaya naman naisip niyang marahil mas mabuting umatras na lang siya sa audition kaysa mapanganib ang mapahiya. Noong mga oras na yon, napunta ang tingin niya kay Yu, na halos manginig na sa takot sa taas, lalo na't kitang-kita ang dagat sa salamin sa ilalim nila. Nang tanungin siya kung bakit niya napili ang sakayan na ito, sumigaw si Yu na kailangang perpekto ang date, at biglang naalala ni Kazuki ang sinabi kanina ng mga lalaki tungkol sa pagpopropose sa tuktok. Bago pa siya makapag-isip, napatayo si Yu ng medyo paika-ika, kinabahan at tinawag siyang bayani, at sa mismong kasukdulan ng sandali, ay nagkamali pa sa pagtawag, tinawag siyang bayani ko habang buhay. Pinaupo ulit ni Kazuki ang lalaki ng tahimik at pinanood na lang. Ang panginginig at pagkauntog niya sa isa na namang sandali. Mahinahon nang umiti si Kazuki, muling nakikita kung paano siya nabibigong gumawa ng tama, kahit na sa dapat sana'y perpektong pagkakataon. Marahan na iminungkahi ng bata ang paghahanap ng aral sa kabiguan. Naupo sa tabi niya, nagsimula siyang mag-scroll sa mga nakakahiyang sandali ng kanilang date, at tinanong siya ni Kazuki kung sinasadya ba niyang ipahiya ang sarili, pero habang pinakikita niya ang bawat larawan, tahimik na siyang pinagmamasdan nito. Napagtatanto na ang lahat ng mga nakakahiyang pangyayaring iyon ay tunay na nagpapakita ng marami sa kanyang nararamdaman. Sinabi ni Yu na baka magaling nga siya sa pagpapahayag ng emosyon, kaya namula siya kahit agad niya itong iwinaksi bilang dahilan para itago ang kawalan ng kakayahan. Ngumiti si Yu at binigyan siya ng good luck para sa darating na audition, at kahit ngumisi lang si Kazuki bilang sagot, nang bumaba sila ng Ferris wheel, halos nagniningning ang mga mukha. Nag-alala ang mga babaeng nanunood kung ano nga ba ang nangyari roon. Sa pag-uwi nila, nagpasalamat si Kazuki kay Yu sa date, umamin na hanggang ngayon, lagi siyang nagsasagawa ng pagtatanghal ayon sa inaasahan ng iba. Pero ngayon, sa unang pagkakataon, nakakaramdam siya ng kalayaan sa pagganap. Sa paraang totoo sa kanyang sarili. Alam niyang may mga taong maaaring magmahal pa nga sa kanyang mga pagkukulang, inabot ni Yu ang kamay nito at sinabing tandaan ang araw na ito. Pero inilayo ni Kazuki ang kamay niya, mariing sinasabi na hindi siya umaasa sa kanya para makapasa sa audition. Ilang hakbang ang nalayo, bigla itong lumingon at habang nagsisimula ng magpanik ang mga kapatid na nakamasid dahil sa posibilidad ng isang halik, lumapit si Kazuki kay Yu at bamulong na ang halik kanina ay totoo at hindi niya maaaring ipagwalang bahala. Muli na namang nagsimulang humingi ng tawad si Yu habang ang dalawang kapatid nagpanik sa likod ng mga bushes, desperadong malaman kung ano ang sinabi nito. Kinuha naman ni Kazuki ang kanyang wig ng mahinahon at ipinahayag na tapos na ang date, dahil kailangan na niyang bumalik sa teatro para sa rehearsal. Nang maglaon, pag-uwi ni Yu para magluto ng hapunan, sinalubong siya ng dalawang kapatid na babae na palihim na nagmamasid sa kanya buong araw, sa paraang nagpapakilig sa kanya. Nagkatinginan ang dalawang babae, na napagtanto na kahit buong araw na inalalayan ni Yu si Kazuki, siya pa rin ang dapat nilang aasahan, at hindi nila hahayaang makalimutan niya iyon. Kinabukasan, habang magkakasama sina Makedono at Yu papunta sa pagsusulit, itinuro ni Yu na mukhang relax si Kazuki, maliban kay Miwa na henyo sa pag-aaral. Sumagot si Kazuki na ayaw niya ng pagmamadali sa pag-aaral bago ang exam, pero mukhang ginagawa iyon ni Nico. Nang tuksuhin ni Miwa si Nico dahil sa mababang marka nito, nagbigay si Nico ng palusot na inilalaan niya ang lahat ng lakas niya sa pagpapalakas ng katawan. Nag-alok si Yu na tulungan ang magaling sa martial arts na si Nico sa pag-aaral, at nauwi sa medyo awkward na lapit ang dalawa dahil magkaklase sila, kaya nag-blush ang tatlong magkakapatid. Habang si Yu ay ipinaliwanag kay Nico ang ibig sabihin ng salitang bigla, nang bigla siyang masipa sa gilid ng isang magnanakaw na agaw bag sa isang babae at tumakbo. Hinabol siya ni Yu at halos magmakaawa pero ang sobrang bagal niya ay nakapagpatawa lang sa magnanakaw. Bigla na lang sumulpot si Nico sa harap ng lalaki at sumipa, pero mukhang may training sa martial arts ang magnanakaw noong bata pa siya kaya madali niyang naiwasan ng sipa at sinubukang gantihan. Habang nag-aalala si Yu para kay Nico, ang dalawa pa niyang kapatid ay kalmado dahil sigurado sila na ang kapatid nila ay hindi basta-bastang matatalo, gamit ang pader para mapabilis ang pagsulong. Si Nico ay tuluyang nakapagsigawa ng isang malakas na sipa at napaupo ang lalaki. Kinuha niya ang ninakaw na bag at sinabi sa magnanakaw na siya'y isang kahihiyan sa martial arts. Samantala,
May mga taong nagkukumpulan sa paligid niya at may nakakakilala sa kanya bilang kampyon sa martial arts. Ibinalik ni Nico ang bag sa may-ari at habang tinatago ang pasa, si Yu ay dumating na may dalang gamit, mabilis na naghahanap ng benda. Pinipilit ng magkapatid na Makedono na isang maliit na gasgas lamang ito, pero sinabi ni Yu na kahit gasgas ay masakit pa rin. At habang maingat niyang ginagamot ang sugat nito, namumula ang pisngi ng dalaga. Nang mga sandaling yun, nakapagtayo na ang magnanakaw at nagtangkang tumakas, ngunit bigla siyang naitulak sa pader ng isang binata, si Hayato Tatsumi mula sa Iwayama High School. Nagkagulo ang mga tao, bulong-bulungan ang mga ito kung paano si Hayato ay isang pambansang kampyon. Naalala ng magkakapatid na Makedono na madalas itong bumisita sa kanilang bahay, at tinawag siyang "Senyor" ni Nico habang tinatanong kung ano ang ginagawa niya roon. Tinawag ng bagong dating si Nico sa unang pangalan nito, na ikinabahala ni Yu, bago tuluyang sabihin na nandito siya upang samahan si Nico. Habang nagpapatuloy ang kwento, ipinakikilala ang Iwayama Karate Team sa koponan ni Seika, at parehong handa ang magkabilang panig na mag-ensayo ng sama-sama sa loob ng isang linggo. Lahat ay mukhang excited, pero ang koponan ni Seika ay tumutol sa presensya ni Yu, at nagtanong kung ano ang ginagawa niya roon. Lumipat saglit ang eksena pabalik, na nagpapakita na sumama si Yu dahil gusto niyang bantayan ang bagong dating. Nang tanungin niya ang koponan tungkol sa hotshot na ito, sinabi nila sa kanya na sina Nico at Hayato ay magkasama sa pagsasanay mula sa iisang dojo, pero binabalaan nila siya na masama ang balita dahil palagi itong nagiging sentro ng atensyon ng mga babae, na ikinagagalit ng mga Seika boys. Noong mga oras na yun, si Nico ay naghamong makipag-spar sa bagong prodigy, at kahit nauna siyang tumanggi, nang pilitin siya nito, ngumiti siya at pumayag, at nagsimula na ang laban. Nag-cheer ang Seika team para kay Nico, umaasang mapapanalo niya ito, ngunit nahirapan siya sa simula. Habang hinihingal, napagtanto ng kapatid na Makedono na umabot na sa ibang level ang kanyang senior kumpara sa kanya at humingi ng rematch, pero hamarang si Yu sa kanya at pinigilan. Sinabi nitong gulo na siya, pagkatapos ay hinarap ang senior niya at sinaway dahil hindi ito nagpakita ng konsiderasyon sa kanyang junior. Maya-maya, habang nag-uusap sina Nico at Yu, sinubukan nitong mapahina ang galit ni Nico kay Hayato sa pagkukwento na ang lalaki ay ang bayani niya. Ikinwento niya kung paano, noong una siyang dalhin ni Mr. Makedono sa dojo, madali niyang natalo ang lahat ng mas matatandang lalaki, at bilang paghihiganti, sinubukan nilang pagtulungan siya. Bago pa siya masaktan, napapikit siya, at nang idilat niya ang mga mata, nasagip na siya ni Hayato at natalo nito ang lahat. Dagdag pa niya na lumipat si Hayato nung high school, at mula noon, sila nakasalamuha lang sa nationals, pero lagi siyang naging malaking inspirasyon para dito. Napagtanto ni Yu na kahit si Nico ay may hinahangaan din pala. Bigla na lang sumulpot si Hayato at sinabi kay Nico na pinag-aralan na niya ang kakayahan nito at gusto siyang isama. Nag-alala ang lahat, pati si Yu, at nang tumutol si Yu, ipinaliwanag ni Hayato na balak ng team niya na isama si Nico sa paaralan nila. Tumutol ang Seika boys, binanggit na puro lalaki ang team nila, pero sagot ni Hayato na naging co-ed na sila ngayong taon. Dagdag pa ng senior na, nakumbinsi na si Mr. Makedono at hinihikayat siyang sumama kung gusto niyang lumakas pa. Ang argumento niya, mas mahina sa kanya ang lahat sa paligid kaya walang silbi ang pagsasanay niya kasama ang mga ito para sa kanyang pag-unlad. Nagprotesta ang Seika boys na hindi naman sila mahina, pero natahimik din sila nang hamanin sila ni Hayato na pangalanan kung sino sa kanila ang kaya niyang tulungan si Nico na umunlad. Kinabahan ang Seika team dahil napagtanto nilang ang kanilang kapitan ang siyang nagdadala sa kanila. Lumapit si Nico sa matangkad na binata at sinabing tigilan na ang pang-iinsulto sa kanyang team, at iginiit na naging magandang pagsasanay ang pagtuturo niya sa kanila. Para sa kanya, gayunpaman, inamin ng mga kasamahan niya sa koponan na tama si Hayato. Matapos nilang tanggapin na sila ang nakahadlang sa kanya, niyaya ulit siya ni Hayato na sumama sa kanya. Lumipat ang eksena sa gabi, at nang lumabas si Nico sa dojo, sinundan siya ni Yu, at tinanong kung pwede siyang ihatid. Habang naglalakad, sinabi niya kung gaano siya kagaling, na ang pinakamagaling na paaralan ng karate ay pumunta pa talaga para lang kunin siya. Sumagot si Nico na hindi na kailangang pag-usapan pa yon. Pero lumino ang pag-aalala ni Yu nang aminin niyang ang pinakamahalaga sa kanya ay malaman ang nararamdaman nito tungkol sa alok.
Sabi ni Nico na hindi mahalaga ang nararamdaman niya at ipinaliwanag niyang tila perpekto para sa kanya ang boarding school sa lahat ng aspeto. Lalong nadagdagan ang pag-aalala ni Yu nang malaman niyang boarding school nga ito, at hindi na sila magkakasama. Naisip ni Nico kung paano tinanggap ng dating siya ang ganitong oportunidad nang walang pag-aalinlangan, pero nag-init ang kanyang pisngi nang mapunta ang kanyang isipan kay Yu. Pagdating nila sa gate ng kanilang bahay, bigla niyang sinabi na gusto niyang sila'y maging magkasama. Nang mga sandaling yon, biglang sumulpot ang buong grupo ng Seika, umiiyak at sumisigaw na ganoon din ang nararamdaman nila at ayaw nilang umalis siya. Pagkatapos ng isang mabilis na, bigla ang pag-iyak ng grupo, nagmamadaling umalis na umiiyak, iniwan si Nico na nagtataka kung mga tanga ba sila lahat. Mamaya sa hapunan, walang pakialam na sinabi ni Kazuki kay Nico na pwede nitong gamitin ang shampoo at conditioner niya, na lubos na ikinagulat ng dalaga dahil ang isang bote ng shampoo na yun ay nagkakahalaga ng di bababa sa 10,000 yen. Naalala ni Nico kung paano siya sinaway ni Kazuki dahil aksidenteng nagamit niya ito. Maging si Miwa ay kumilos ng kakaiba, inaalok si Nico ng pagkain nito, samantalang siya ay tipo ng taong hindi nagbabahagi ng kanyang paborito. Mga pinggan sa anumang dahilan. Mamaya, habang naghuhugas sila ng pinggan, nagreklamo si Nico kay Yu na ang mga ate niya ay sobrang bait sa kanya, at sinabi ni Yu na kumalat na ang balita tungkol sa posibleng paglipat niya sa boarding school, kaya ayaw siyang mawala ng mga ate niya. Pagkatapos maligo, tinitigan ni Nico si Yu at nagtaka kung bakit puro nararamdaman niya lang ang tinatanong nito, pero hindi naman ito nagkukwento ng nararamdaman nito. Naisip niya na gusto niya talagang makasama ito. Kinabukasan, habang nagsasanay, hirap ang grupo ng Seika laban sa grupo ng Iwayama. At kanilang napagtanto na kung hindi sila magpapatatag, malapit na nilang mawala ang kanilang kapitan. Lumapit si Nico sa kanyang senior at seryosong sinabi na hindi siya sasama. Habang ang buong team niya ay nagsaya sa balita, ang Prodigy ay tila matinding tumutol at nangatwiran na ang kanyang paaralan ay may mas magandang kapaligiran kaysa sa Seika. Sinubukan niyang ipaliwanag sa kanya na pareho nilang mapapahusay ang kanilang martial arts. Pero nanatili si Nico sa kanyang desisyon, at nang tanungin siya nito kung bakit, namula lamang siya. Sinabi ni Hedo na pumunta siya sa paaralan niya pagkatapos ng joint practice, na sinasabing lagi na niyang naisip na si Nico ay mas kaysa sa isang ordinaryong babae. Nang mga sandaling yon, biglang bumukas ang isang cabinet at bigla na lang sumulpot si Yu mula roon. Nagulat ang lalaki mula sa grupo ng Seika, at seryosong-seryoso nitong sinabi na siya rin ay may desisyon na. Iginiit niya na hindi na kailangang umalis si Nico sa paaralan kung mayroong taong mas magaling kay Hedo, at bigla na lang niyang hinamon ang henyo. Pinagyayabang niya ang dibdib niya at pinapalo-palo ito na parang gorilya habang ipinahahayag ang kanyang damdamin na gusto rin niyang makasama si Nico. Namula si Nico dahil sa mga sinabi niya, at ipinahayag ni Yu na siya ang mananalo para sa kanya, hindi. Kahit ano pa ang maging kapalit. Sandaling may pag-asa sa mga mata ng lahat bago sila magbalik sa katinoan at mapagtanto ang imposibilidad nito. Pilit nilang kumbinsihin ang bata na tingnan man lang ang pagkakaiba ng kanilang laki, pero nang makita ang determinasyon nito, sinuportahan na siya ng buong grupo ng Seika, na sinasabing anak siya ni Sub-Arrow Ice at baka may tinatago siyang kakayahan. Nang marinig ni Hedo na anak ito ng dakilang henyo, napangiti siya at nagsabi na tila ba ang Seika Academy ay umaakit ng mga henyo. Gayunpaman, nilinaw niya na wala siyang balak na magpapadali. Ang bata, kahit si Nico ay sinisikap na ipaliwanag na imposibleng gawain ito para sa kanya, pero sa huli ay sumuko rin siya sa determinasyon nito. Habang namumula, tinanggap ni Hedo ang hamon at sinabi kay Yu na ang laban ay magaganap sa huling araw ng pinagsamang pagsasanay, pagkatapos ay sasamahan niya si Nico. Nang gabing yun, sinimulan ni Yu ang kanyang pagsasanay kay Nico matapos niyang hamanin ng henyo sa isang laban dahil sa init ng ulo. Kahit si Nico ay hindi balak na maging madali sa kanya, dahil alam niyang ang kanyang kinabukasan ay nakasalalay na ngayon kay Yu. Sinimulan niya ang pagsasanay sa pamamagitan ng tinuturuan siya tungkol sa light stepping at ipinaliwanag na ang pinakamalakas na armas ni Hedo ay ang malalayong sipa niya, kaya't ang bilis ang higit na kakailanganin ni Yu. Habang bigla ang sumugod si Yu papalapit sa kanya at sinubukang gulatin ito, agad siyang nasuntok at napahiga sa lupa. Nagdala si Nico ng yelo para sa pasa niya, pero nanatili ang determinasyon ni Yu, kahit alam niyang wala siyang laban. Sinabi niya ulit na gusto niya itong makasama,
At nang magsimula ng mamula ito, dagdag pa niya na gusto rin niyang makasama ang mga kapatid nito, kaya nasira ang inaasahan nito. Ipinaliwanag ni Yu na gusto niya silang paalamang mabuti tuwing umaga, at nang tanungin niya kung bakit hindi ito sinasamantala ng babae, marahang itinulak pa niya ito sa dingding. Sa wakas, nasabi na rin ito na gusto rin pala niya ang pagpapalam ni Yu tuwing umaga, at ang mga kapatid niya ang nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob. Sinabi nitong hindi na siya mauulit pa, at saka biglang bumukas ang pinto at nasaksihan nilang nakikinig pala ang dalawa pang kapatid. Ipinahayag ni Kazuki na tutulong siya kay Yu sa paghahanda para sa kanyang malapit ng mahirap na laban, at si Miwa naman ay sinabing susuportahan niya ito sa anumang paraan. Naging masaya si Yu at nagpasalamat siya sa kanilang dalawa. Determinado siyang makuha si Nico mula kay Hedo na isang henyo. Nang hapon ding yun, tinulungan ni Nico si Yu sa pagsasanay at sinabihan siyang huwag pabagalin ang push-ups niya, pero umupo siya at sinabi sa kanya na kaya niya yun. Nalaman din natin na sa sulat niyang hamon kay Hedo, sinabi niya na bawal siyang gumamit ng kanyang nangingibabaw na kamay at paa na lalo lang nagpagalit sa kanya. Pero aminado si Nico na mas lalaki ang tsansa nilang manalo dahil dito. Kinabukasan, pagpasok ni Yu sa bahay kasama si Nico, nadatnan niya ang iba pang dalawang kapatid na Mikedono. Naghihintay na sa kanila halat si Nico at nagtanong kung ano ito, at ipinaliwanag ng mga kapatid na gusto lang nilang tulungan ang binata. Pinapurihan ito ni Yu pero nagbiro, binanggit kung gaano sila kasama sa paglilinis noong una siyang dumating. Nalungkot naman ang dalawang kapatid, at sinabi ni Kazuki na medyo matatagalan ang hapunan. Pagkatapos ay tinanong ni Nico ang mga kapatid kung bakit sila masyadong excited magluto ng medyo hindi magandang luto para sa kanila, pero lalo pang sumigla ang dalawa habang iniisip kung paano magugustuhan. At si Yu na ang kailangang umawat sa isang mungkahi na siya na ang magtuturo sa dalawa kung paano magluto. Ang argumento niya ay ayaw niyang masayang ang lahat ng pagod nila, at pinasabi pa kay Nico mismo bago niya ipaliwanag na excited din naman itong matikman ang lulutuin ng dalawa. Dahil dito, sinimulan na ni Yu ang pagtuturo sa dalawa. Una niyang nilapitan si Kazuki, na abalang nagpapakulo ng repolyo, at sinabi sa kanya na ang pagmememorya ng recipe ang pinakamagandang paraan. Dahil walang puwang para sa mga pagkakamali. Pagkatapos ay hinarap niya si Miwa at tinuruan kung paano magbalat ng gulay. Nakikita ang mga batang may talento na gumagawa nito, pantay-pantay pala sila kahit sa mga bagay na hindi nila magaling. Kumbinsihin ni Yu ang sarili na hindi rin siya maaaring sumuko. Nang tuluyan ng maanda ang ulam, napakilig si Nico nang mapagtanto niyang paborito niya yun at naunawaan niyang sinadya palang gawin ito ng dalawa para sa kanya. Kaso, napahiya si Yu, humingi siya ng paumanhin at nagpaliwanag na masyado lang siyang napagod sa pagsasanay, at noon din ay inalok siya ni Miwa ng kutsara para subuan siya, kaya naman laking gulat ng dalawa pang kapatid. Sinabi ni Yu kay Miwa na masarap ang pagkain, kaya naman namula si Miwa, at si Kazuki naman ay ayaw din maipit kaya hinay pa niya muna ang pagkain para lumamig at pagkatapos ay sinubuan din niya si Yu. Nang magpasalamat si Yu, parehong napagtanto ni Kazuki at Miwa. Ang sarap pala ng pakiramdam na maging mga nagbibigay, dahil sila naman ang madalas na binibigyan. Nagulat si Nico dahil hindi pa niya nakikita ang mga kapatid niya na ganito umakto. Samantala, patuloy ang dalawa sa pagpapakain kay Yu na parang isang prinsipe. Nang gabing yun, matapos ang pagsasanay ni Yu, pinasalamatan siya ni Nico, at si Kazuki ay nagdala ng tuwalya habang si Miwa nagdesisyon siya para sa sarili. Ang labis niyang pag-asa sa batang yun. Tinawag niya itong kawawa, sinabihan niya ito na hindi naman siya ganito kaina. Umalis si Heiado, at sinabing sa loob ng 2 araw, dadaluhin niya ang anak ni Sabara at pagkatapos ay dadalhin siya sa paaralan niya para maturuan ng leksyon. Nang araw na yon, habang tino niya, pero paulit-ulit na bumabalik ang sinabi ni Heiado tungkol sa pag-asa niya sa iba. Humingi siya ng tawad sa iyo dahil nadadamay ka sa problema niya. Inaamin niyang siya dapat ang maging matatag. Paulit-ulit na pumapasok sa isip niya si Heiado, ang kanyang ama, at ang kanyang at maging ni Mr. Mikedono sa kanyang isipan, na hindi niya kailangang maging maeslan. Kaya naman siya naging lubhang nagdadalawang isip sa pagpili sa pagitan ng pagiging maeslan at pagiging mas malakas. At lagi niyang pinipilit paniwalaan na si Nico Mikedono ay hindi isang babaeng tao. Nang humingi ulit siya ng tawad sa iyo dahil sa pagdamay kay Nico sa gulo niya, sinabi nito na siya ang humarap kay Tatsumi, pero sinabi rin nitong mas lumalampas na sa kanyang pag-uugali ang ginagawa niya, na lubos na nakapagpabigla sa kanya.
Ipinaliwanag ng halimaw siya, pero nang makilala mo siya ng lubusan, napagtanto mong hindi pala totoo yun, dahil pala ay maayos siyang tao at interesado pero hindi natakot si Yu habang ipinapahayag niyang ipapakita niya ang bunga ng pagsasanay nila ni Nico para sa isang buong linggo. Nagawa mong buhayin ang pag-asa ng lahat at nang sa tingin ay may mangyayari na, bigla na lang nasira ang mga pag-asang iyon dahil sa matinding pagkatalo ng bata. Pero hindi siya sinisisi ng mga tao dahil isang linggo lang naman siyang nag-ensayo. Bumalik ka kay Nico at humingi ng tawad dahil sa pagkatalo. Sinabi niya sa'yo na tama ang desisyon na papasukin ka at aminadong nakita niyang nagsikap ka talaga sa buong linggo. Siya, habang pinapanood ang pakikipaglaban niya, iniisip ni Hayato ang estilo ni Nico. Alam niya kung gaano kabilis ito at ang karate nito ay perpektong halimbawa ng tamang pakikipaglaban. Pero ang problema, hindi ito lumalayo sa nakagawian, kaya't napakadaling hulaan ang kilos nito. Sinubo ng isa pang puntos gamit ang pangalawang suntok sa gitna. Nang nagbago, nang sumugod si Nico sa kanya ngayon, naging di mahuhulaan ang mga galaw niya, at nagawa niyang maipabagsak ang isang sipa gamit ang isang matalinong panlilinlang. Kasunod noon, nagpanggap siyang susantak, biglang tumalon, at gumamit ng isang suntok gamit ang likod ng kamay bago agad na sumunod sa isa pang di karaniwang galaw. Pati ang Team Seika ay ganoong kaabilidad na galaw sa isang laban noon. Nakita mong nakangitas na yon, dumating ang mga kapatid niya, nag-aalala sa kung paano magtatapos ang laban, at habang pumapasok sila, si Hayato. Napagtanto niyang hindi na ito ang dating Nico, pero siniguro sa kanya ni Nico na bahagi rin naman niya ito. Gamit ang mga salitang yon, isang huling malakas na sipa ang ipinatama niya at tuluyan ang napaiyak. Nagtilian ang Team Seika dahil sa kanyang kahangahangang tagumpay, at si Nico ay napalingot si Yu dala ang isang tuwalya para panasan ang kanyang luha, at isinandal ni Nico ang ulo sa balikat niya, at mayinhing nagtanong kung pwede siyang umiyak kahit nanalo siya. Nang gabing yon, habang naghahanda ng umalis si Hayato, humingi ng paumanhin si Nico dahil hindi siya makakasama, kahit na sinisikap siyang kunin ni Hayato para sa ikabubuti niya. Bamantong hininga si Hayato pero napangiti ng bahagya, sinabing tapos na ang lahat. Sabi naman ni Nico na hindi siya makapaniwala kung gaano kabilis ka natalo at nagtataka kung ano kaya ang nangyari kung si Hayato lang ang nakalaban niya. Aminado si Hayato na nasaktan nga siya ng bata at pinakita ang marka sa kanang binti niya bilang patunay. Ipinaliwanag niya na nakatuon ka lang pala sa isang parte ng katawan niya kaya hindi siya nakaiwas sa huling sipa mo at ito ang dahilan ng pagkatalo niya. Bago umalis, sinabi niya kay Nico na ang tanging dahilan kung bakit ayaw niyang umalis ay dahil mahalaga sa kanya si. Namula si Nico, habang nag-iisip siya ng kung ano-anong dahilan. Aminado si Hayato na kahit gusto niyang itulak ito para maging mas malakas, may personal din siyang dahilan, at sa wakas ay umamin na gusto niya ito. Hindi umatras si Nico at sinabi lang na gusto rin niya ito ng sobra. Nakita yun nito, kaya lumuhad si Hayato, napagtanto na hindi pala siya nito naiintindihan, at mariin na sinabi na may nararamdaman siya rito. Kinabahan si Nico at tinanong kung gaano nakatagal niya nararamdaman yun, at umamin itong matagal na niyang gusto ito. Sinabi nitong gusto niyang makasama ito at tinanong kung ano ang iniisip nito, pero dahil hindi ito makasagot, sinabi nitong hindi niya kailangang gawin yun at pinupuri siya dahil sa paglago niya bago umalis. Pagkaalis nito, napagtanto ni Nico na baka may gusto siya sayo at namula siya ng husto. Mabilis na iwinaksi ang iniisip, sinasabi sa sarili na hindi naman siya ganoon, na mag-iisip ng ganyan. Gayunpaman, kahit anong gawin niya, paulit-ulit niya itong naiisip at naaalala kung paano sinabi nito sa kanya na ang lahat ng kanyang ugali ang bumubuo sa kanya at walang tama o mali, kahit natapos na ang pagsasama nila. Mabilis pa rin ang tibok ng puso niya. Nang gabing yon, habang pauwi si Nico, naiinis siya dahil iniwan siya ng mga kapatid niya at ikaw nang mag-isa nang walang kaagad pagkatapos ng laban niya. Pero pagpasok niya, ang bahay ay pinalamutian para sa kanya, at sinalubong mo siya ng may pagmamahal. May inihanda kayong simpleng salo-salo, at tinanong mo kung kaya niyang maghintay dahil medyo matatagalan ang paghahanda ng hapunan. Napansin ni Nico na may benda ang mga kamay mo at sinabihan kang magpahinga at magpagaling, pero pinilit mong ayos ka lang, at dahil hindi ka naman gaanong napagod sa laban, gusto mo pa ring magluto para sa kanya. Tumulong si Miwa kay Kazuki sa pag-aayos ng hapag habang inilagay ni Nico ang kamay niya sa kamay ni Yu. Ipinaalaala sa kanya na siya mismo ang nagsabi na kahit maliliit na sugat ay masakit.
Tinanong niya kung may gusto siya para sa sarili niya at binanggit na nagtrabaho siya ng husto buong linggo para sa kanya, kaya't pwede sana siyang gumawa ng kahit isang bagay para sa kanya. Sinabihan siya nitong pangalanan ng kahit ano, at gagawin niya ito. Ikaw, na umaastang isang masamang nilalang, ay nagtanong kung pwede bang kahit ano at humingi na maging kanya ito sa loob ng isang araw. Nagprotesta si Nico na iginiit na may mga limitasyon siya, habang ang dalawang kapatid naman ay nag-aalala sa pagiging malapit ni Nico at Yu at ayaw silang tantanan. Mabilis na nakaisip ng paraan si Kazuki, sinabihan si Yu na pwede rin siyang humingi ng pabor dito, at sumama na rin si Miwa. Si Yu naman ay patuloy pa ring nagmamoldita. Kontrabida, inaangkin niyang mapapasaka niya silang tatlo, bago gumawa ng pinakapambatang mukha niya at yayain silang pumunta sa isang theme park. Nagkakaroon ng magkahalong damdamin ang tatlong babae, iniisip kung nag-aartista ba si Yu na parang bata o babae, at tinanong ni Nico kung yun lang ba talaga ang gusto niya. Masayang ipinaliwanag ni Yu na matagal na niyang pangarap na pumunta sa isang theme park bilang isang pamilya. Nag-aalala ang mga babae na baka isipin ng lahat na date ito dahil mga teenager na sila, pero biglang tumunog ang cellphone ni Nico, at may tumawag na ama nila. Hinablat ni Yu ang telepono at sinabi sa tito na kahit mga henyo ay kailangan din ng pahinga. Dalawa para makapagpahinga. Pinag-aagawan niya na kung pipilitin silang maging perpekto lagi, malaki ang posibilidad na maubos ang kanilang lakas kapag talagang kailangan. Hinihikayat niya itong maging matapang at bigyan ang mga anak niya ng makabuluhang pahinga. Ipinaalala pa ang huling pangyayari kung saan siya nagalit at iginiit na sa pagkakataong ito, tunay na makakabuti sa kanila ang pahinga. Malamig na sinabi ni Mr. Mikedono kay Yu na ibalik ang telepono kay Nico, at ang kawawang bata ay biglang natakot. Pagkatapos ay sinabi niya sa anak na babae na kamakailan lamang ay nabalitaan niya ang panalo nito laban kay Hedo, ang pinakamagaling na high school karate practitioner sa bansa, at inamin niyang hindi kailanman inisip na kaya niyang manalo kahit sa isang hindi opisyal na laban. Dagdag pa niya na habang akala niya noon ay dapat mag-aral si Hedo, ngayon ay nakikita na niyang hindi na pala iyon kinakailangan. Pinupuri niya ito, at ipinaliwanag ni Kazuki na dahil lamang ito sa paglampas ni Hedo sa kanyang inaasahan. Dahil dito, isinaalang-alang niya ang sinabi ni Yu sa unang pagkakataon at pinayagan silang magpahinga ng isang araw. Natutuwa si Yu at inanunsyo na pupunta sila sa theme park sa susunod na linggo. Kinabukasan, halos wala nang ibang maisip ang tatlong magkakapatid, dahil ang kanilang isipan ay tuluyan ng napupuno ng nalalapit na biyahe. Paglipat ng eksena, ang araw, sa wakas ay dumating na, at si Yu ay naghihintay sa tatlong magkakapatid. Si Miwa ang unang dumating, nakatakip ang mga mata at nagtatanong kung nakikilala ba siya ni Yu. Agad naman siyang nakilala ni Yu at napansin na talagang nagsikap siyang magpaganda kaysa sa mga kapatid niya. Sinabi ni Yu na bagay pala sa kanya ang simpleng ayos, kaya naman napangiti siya. Pagdating naman ni Kazuki, sobrang disguise niya kaya hindi siya nakilala kahit ni Miwa, at inamin ni Yu na gusto niya ang bagong itsura niya, dahilan para mamula si Kazuki. Nang mga sandaling yun, dumating ang bunso, mas maganda pa kaysa dati, at lahat sila ay napatitig sa kanya. Kinukulit siya ni Kazuki, tinatanong kung bakit, nagpaganda ng husto. Habang nag-aaway ang magkakapatid, si Yu ay lumapit kay Nico at sinabing napakaganda niya. Kaya naman namula ito at umamin na matagal na niyang dala ang mga damit na iyon pero palagi lang nakalagay sa aparador, dahil nga nandito na silang lahat. Pinipilit ni Yu na pumasok na sila agad. Pinagmasdan siya ng tatlong magkakapatid, tahimik na nag-iisip kung paano mapapaibig ang binata. Pagpasok nila, nasa haunted house na sila, at kapwa excited sina Yu at Kazuki na makapasok. Iginiit ni Yu na dahil nga collaboration ito sa pinaka-nakakatakot na horror movie, dapat ay kapanapanabik ang karanasan. Samantala, mabilis na napagtanto ni Miwa at Nico na gusto ni Kazuki na mauna kay Yu, gaya nila. At nilingan sila ni Kazuki na determinado siyang mauna. Ipinangako niyang ipapakita kung gaano niya napakahusay ang pagganap bilang isang bidang babae. Plano niyang magpanggap na lubhang natatakot habang nakasandal kay Yu na parang isang dramatikong karakter. Ngunit pagkapasok pa lang nila, nakalimutan na agad ni Kazuki ang plano niya. Pagsisimula ng takutin siya ng mga tao, nagsimula na siyang magkomento sa pag-arte ng performer, tuluyan nang nakalimot na hindi siya nandyan para magpuna. Sinubukan niyang umiyak sa mga mata niya at yumuyuko, naghahandang lapitan si Yu, pero paglingon niya, wala na ito.
Nang sa wakas ay makita niya, nakaupo ang bata, tulala at sobrang takot sa lahat ng nangyayari sa paligid. Sinisikap siyang aliwin ito sa pagsasabing kathang-isip lang ang lahat at hindi dapat matakot, pero agad na nag-imbento ng dahilan si Yu na nadulas dahil sa dilim at sinabihan din siya na mag-ingat sa paglalakad. Bigla na lang may mga kamay na sumulpot mula sa dingding, at agad itong nagpanik, kaya si Kazuki na lang ang nagpatuloy sa paglalaro. Ang dapat sana niyang gampanan kay Yu. Samantala, ang dalawa niyang kapatid ay nag-aalalang naghihintay sa labas, natatakot na baka manatili si Kazuki sa tabi niya sa bawat pagkakataon. Ngunit pagbalik nila, nakita nilang buhat-buhat si Yu sa likod ni Kazuki at imbes na mamula, mas putlang-putla pa ito sa multo. Humingi ng tawad si Yu kay Kazuki dahil sa pagiging tanga, pero inamin niyang natutuwa siyang sumama ito sa kanya. Pagsasabing ang pagkapit sa likod nito ang nakapagpakalma sa kanya, si Kazuki naman ang unang namula, samantalang si Miwa ay napangisi, napagtanto na ang kapatid niya ang pinakamahina sa kanila. At nagpaplano kung paano niya ulit susubukan na mapasa kanya ang puso ni Yu. Maya-maya, pagdating nila sa roller coaster, tinanong ni Yu si Miwa kung gusto nitong sumakay, at mabilis siyang pumayag, kahit aminadong hindi siya masyadong mahilig sa nakakatakot na mga rides at humiling na sumama ito sa kanya. Nagprotesta si Kazuki na gusto rin sana niyang sumakay, pero nag-aalala siyang matanggal ang kanyang wig, at ayaw din sumakay ni Nico. Habang nakasakay si Miwa at Yu sa roller coaster, palihim siyang natawa, napagtanto niyang nagsinungaling siya na natatakot siya at gusto niya pala ang mabibilis na rides. Samantala, mukhang hindi naman gaanong komportable si Yu na nakaupo sa tabi niya. Nangangarap si Miwa, nagpanggap na parang isang mahina at walang magawa na babae at ipinahold ang kay Yu ang sarili niya. At nang matapos ang sakay, nagkunwari siyang nahihilo at tinanong si Yu kung pwede silang umupo sa bench. Pero muli, wala na ito. Nang lumingon siya sa paligid, nakita niya itong nakahiga sa bench at dali-daling lumapit, tinanong kung bakit ito nakahiga lang doon. Inamin ni Yu na lagi siyang duwag pagdating sa nakakatakot na mga rides at sumakay lang siya dahil gusto niyang makasama siya. Namula si Miwa dito, at binigyan niya ito ng unan sa kondongin niya, namumula na parang kamatis at lubos na sumuko. Susunod, mukhang determinado si Nico na paikutin ang ulo ng binata habang sinasakyan nila ang mga tasa sa asterisk Ferris wheel. Sabi niya mahilig siya sa mga rides na kaya nilang kontrolin ang bilis at magpanggap na kalmado sa labas, pero deep down, plano niya itong gamitin ang lakas niya. Mas mabilis pa sa washing machine ang pag-ikot niya ng tasa para makuha ang loob ng binata. Habang nakaupo sila sa tasa, nasobrahan ng lakas si Yu at muntik nang mabangga kay Nico. Sumigaw ito, at nang masyadong makalapit si Yu, sinuntok siya ni Nico palayo pero bahagya siyang nahawakan sa kwelyo. Ang dalawa, mga ate niya napagtanto na wala naman talaga silang nagawa para kay Nico. Pagkatapos mabaigo, sinubukan ng mga babae na mapahiya si Yu habang kumakain. Una, kinuha ni Miwa ang isang maliit na butil ng pagkain sa mukha ni Yu at kinain ito. Umaasang mamumula siya, pero ginaya lang siya ni Yu, kaya si Miwa ang namula. Sunod naman si Kazuki, at may dala siyang inumin na may 2 straw, umaasang magsasabay silang iinom ni Yu. Pero nang uminom na si Yu, sinigawan niya ito at nasira na naman ang plano niya. Panghuli si Nico, pero na-enjoy niya masyado ang churros kaya, nakalimutan na niya ang mga balak niya at nagpasalamat kay Yu sa pagtulong sa kanila na subukan yun. Wala sa mga kapatid ang nagtagumpay sa kahit anong plano nila, at panghuli na ang pag-uwi na. Nagtaka ang mga babae kung bakit sila sinama ni Yu gayong siya mismo ay hindi makakasama sa kahit anong aktibidad, kaya naisip nilang baka gusto niya lang silang magkasama-sama bilang isang pamilya. Kinuha ni Nico ang telepono niya at nag-selfie, at hiniling kay Yu na ingatan yun bilang alaala. Inamin niyang nagsaya siya at sang-ayon siyang kung hindi sila dinala ni Yu roon, hindi sana sila nakapunta. Pinuri ng 2 pang kapatid ang bata, pati na rin sinabihan siya na napakahusay niyang taga-suporta. Lahat silang 3 ay nagpasalamat sa kanya, na siyang nagpahiya sa batang lalaki, at napagtanto ng magkakapatid kung gaano kadali pala yon. Samantalang kanina pa sila nagpaplano ng mga komplikadong paraan na puro kabiguan naman ang nangyari. Sa biyahe pa uwi sakay ng tren, nakakita si Miwa ng poster na nagpapakita ng laban nila ni Sakura Yayatom at naisip niya na ayaw pa niyang umuwi. Pero doon nagtatapos ang video na ito. Alalahanin ninyong mag-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panunood at hanggang sa susunod.